The Boss Husband. Credit to the author. 1541-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Ang pagbanggit kay Catherine sa sandaling ito ay nabigla kay Justin habang ang kanyang maliit na halimaw ay halos lumambot. Sa kabutihang palad, mabilis na nag-react si Justin at kinagat ang pulang cherry na labi ng babae. O ikaw na munting demonyo, sa tingin mo ba bibigay na ako sa pagbanggit lang sa nanay mo? Habang pinipigilan mo ito, mas lalo akong nagnanais na subukan ito. Hahayaan kitang makatikim ng kaunting sakit. Walang tigil na tumawa si Jane, hindi sineseryoso ang pagbabanta ni Justin. Hindi na siya makapaghintay na ilapat niya ang buong puwersa. Hindi nagnanais na magpakita ng anumang kahinaan sa birhen, sinimulan ni Justin ang pagbomba ng malakas sa laboratorio. Ang walang laman at malamig na laboratorio noon ay napuno ng helanghing ng ginang. Tumagal ito hanggang hating gabi bago ito umalis. Sa huli, humingi ng awa si Jane dahil hindi gaanong hindi makatao ang kanyang katawan kumpara sa napakapangit na katawan ni Justin. Gayunpaman, ang kakayahang magbago mula sa isang babae tungo sa isang babae sa kanyang paboritong laboratorio ay kumakatawan sa malaking kahulugan para kay Jane. Para kay Justin, gusto niyang subukan ang iba pang kamangha-manghang bahagi ni Jane, ngunit ang hitsura ni Catherine ay patuloy na kumikislap sa kanyang isipan. Kaya naman, isinantabi niya ang pagnanais dahil marami siyang oras upang subukan ito sa hinaharap. Pagkatapos ng kasiyahang natamo nila, dinala ni Justin ang kanyang babae sa obserbatoryo sa itaas na palapag, sabay na nahiga sa isang mesa at tinitigan si Jane na nakapatong sa kanyang braso. Sa ilalim ng mabituing gabi, ito ay romantiko. Hobby. Sa iyong kasalukuyang cultivation, maaari ka bang lumipad sa outer space? Nagpost si Jane ng isang random na tanong pagkatapos ng ilang sandali. Kumunat ang noo ni Justin. Hindi sa hindi niya ito naisip o nasubok kapag siya ay naglilinang mag-isa, ngunit hindi ko kaya, walang magawang sagot ni Justin. Bagamat makapasok ako sa kalawakan gamit ang aking true yuan, mababawasan ang enerhiya ng langit at lupa habang lumalayo ako sa Earth. Darating ang punto kung saan wala na akong lakas ng langit at lupa para mapanatili ko. Bukod pa rito, walang oxygen ang kalawakan. Kung wala ang parehong mahahalagang elemento, hindi ko makayanan ang isang segundo kahit na hindi ko gamitin ang true yuan na may kalasag at ang pakiramdam ng aking katawan. Tulad ng inaasahan. May kakulangan ng higit na mataas na enerhiya upang mapanatili ang buhay ng magsasaka, tulad ng sasakyang pangkalawakan. Ang problema sa pag-aatas ng mga mapagkukunan ay hindi pa rin naresolba. Bulong ni Jane habang naliligaw ang kanyang isip. Napaawang ang mga labi ni Justin nang makitang malalim ang iniisip ng babae. Aking mahal na Lil Jane, mangyaring huwag sabihin sa akin na nagsimula kang mag-isip muli tungkol sa iyong mga eksperimento sa gayong romantikong sandali. Natigilan si Jane at nag-ghost face. Oops, hindi ko sinasadya, ito ay isang panganib sa trabaho. Okay lang kahit sinasadya mo. Gusto ko pa rin kahit anong gawin mo. Ito ba ay itinuturing na mga malandi at magagandang salita na madalas sabihin ng mga lalaki? Hindi, nagsasalita ako mula sa kaibuturan ng aking puso. Kaharian ng ilusyon. Kuta ng angka ng law. Ang mga landas ng mahusay na labanan kanina ay malinaw pa ring nakikita. Tulad ng marami sa mga puting jade na gusali na gumuho, ang kuta ng angka ng law ay wala na sa kanyang glory state. Gayunpaman, hindi ito natapos hanggat ang lirenahing tauhan ay nabubuhay pa. Sa silid ng pagpupulong ng angka ng law, si Quentin ay nakaupo sa upuan ng patriarch. Sa ibaba niya ay nakatayo ang dalawang hanay ng mga tao, bawat isa sa kanila ay pawang mga pinuno ng pamilya na kaanib sa angka ng law. Ang lahat ay tense na nakayuko, naghihintay sa utos ni Quentin. Noong si Quentin ay nasa tuktok ng raw water stage, ang mga taong ito ay natatakot na sa kanya at hindi nang ahas na tanggihan ang kanyang mga utos. Ngunit ngayon, naging cultivator na siya ng Taiching Heavenly Lightning Stage. Ang kanilang takot para sa kanya ay tumaas ng husto.
Tulad ng binanggit ng lahat dito, si Justin ay isang napakasamang kontrabida. Nakipagsabuatan siya sa ginang ng 9 Meridian upang makalusot sa aming angkan ng law, pinatay ang Grand Elder na si Fernan, ang aming kasambahay, si Larry, at ang dalawang Great Grand Elder namin sa tulong ng demonyong hayop sa Chaos Cauldron. Magbayad ng daan-daang ulit sa ginawa niya. Ang boses ni Quentin ay dumagundong sa tenga ng lahat ngunit ang bawat pinuno ay nag-aalala at nag-aalala. Patriarch, magalang nabati sa kanya ng isa sa mga elder sa harapan. Dahil napakalakas ni Justin, paano tayo makakapagtanggol laban sa kanya kung darating siya muli sa Illusion Realm sa hinaharap? Dumilat si Quentin at sumagot sa malalim na tono. Leader Pang, hindi na kailangang mag-alala. Para malabanan si Justin, ibinalik ng aking lolo na si Chadrick ang ilan sa mga elder na may Row Water Stage. Gayun din, ang aking ama, si Franco ay nagbabantay sa kuta kasama ang ilang Row Water Stage Great Grand Elders. Mula nang ako ay sumulong sa Tai Ching Heavenly Lightning Stage. Nagpapatuloy ako sa aking Channel Lightning Stage, ako sa Channel Lightning Stage. Sa panahong ito, kung maglalakas loob si Justin na bumalik, umaasa akong lahat ay magtutulungan at ipakita ang kanilang lakas ayon sa posisyong hawak natin sa angkan, walang paraan na matatakot tayo sa isang solong tao, tama ba? Oh! Bumalik na ang dating Patriarch. Hindi nagtagal, ang ilan sa mga pinuno ay nagsaya para sa magandang balita. Kahit na makapangyarihan ang lolo ni Quentin si Chadrick, ang umagaw sa trono ng angkan ng Lokay Fernan na may dalisay na talento at lakas ay si Franco. Dahil umalis si Franco sa Patriarch role at nawala sa Illusion Realm, nakilala siya bilang ang nangungunang swordsman sa nakalipas na ilang daang taon. Ang adik sa espada, si Servius ay maaaring malakas ngunit siya ay itinuring na isang junior kay Franco dahil siya ay hindi malapit sa lakas ng huli. Nang ang gayong henyo ng angkan ng law ay nagpa siya na bumalik, normal na para sa kanila na hulaan na dahil si Quentin ay nasa Tai Ching Heavenly Lightning, marahil ay si Franco din. Gayunpaman, walang binanggit si Quentin tungkol sa antas ng cultivation ng kanyang ama. Ang tanging ginawa niya ay pagtiyak sa mga pinuno ng paghahanda sa digmaan. Nang makaalis ang mga tao ng kaakibat na pamilya, umalis si Quentin sa kuta at nagtungo sa kagubatan sa silangan. Milya sa labas ng kagubatan, mayroong isang piraso ng patag na lupa na puno ng iba't ibang kakaibang halaman at ang kanilang pabango ay naghalo sa bawat butil ng hangin. Sa gitna, may nakatayong 3 o 4 na kubo na naghalo sa paligid at ginagawa itong isang utopyang lugar na malayo sa kaguluhan ng mundo. Sa mismong sandaling ito, sa paligid ng stone table, si Chadrick ay nakikipaglaro ng reversi sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may balbas na halos kamukha niya. Paglipag, sumulyap si Quentin sa laro at napansin na halos pareho ang bilang ng mga itim at puting piraso. Gayunpaman, kapag tinitingnan niya ang detalye, ang mga puting piraso ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nangunguna at maaaring madaling talunin ang mga itim. Gayunpaman, hindi siya gaanong nagkomento sa laro ngunit binati niya ang dalawang figure sa kanyang harapan. Pagbati sa lolo at ama mula sa Quentin. Gaano man siya kalakas at kakilakilabot sa Illusion Realm, magalang pa rin si Quentin sa kanyang lolo at ama. Ito ay dahil silang dalawa ay makapangyarihang mga individual na nararapat sa gayong paggalang. Ma'am, bumalik na ba ang mga tao ng kaakibat na pamilya? Nag-aalangan si Chadrick na may hawak na itim na piraso sa kanyang mga kamay habang nagtatanong. Oo, binigyan ko na sila ng communicating rune. Kung magpasya si Justin na tanggalin sila isa-isa, matatanggap nila ang balita ng una. Ipinaalam ko na rin sa kanila ang tungkol sa pagbabalik ni tatay. Paliwanag ni Quentin. Tumango si Chadrick. Hindi pa kumikilos ang Justin na iyon. Ang mga especially iyan na ipinadala namin sa mortal na kaharian ay bumalik na may dalang impormasyon na dati nang nakipag-ugnayan si Justin sa mga miyembro ng pamilya Gibson. Kaya't maaaring kumpirmahin na nabawi niya ang kontrol sa kanyang katawan pagkatapos naming maghiwa-hiwalay noong araw na iyon. Wala akong ideya kung paano niya ito nagawa. Malamang ay pumunta siya sa malayong bansa sa ngayon. Ang mga especially iya sa Illusion Realm ay hindi pa nag-uulat ng anumang balita sa amin ni Justin para sa isang magandang oras. Buuin muli ang ating lakas. Ngunit, may isip din ito. Ang mga mata ni Quentin ay kumikinang sa pag-aalala.
Posible na gusto niyang umabant sa mas mataas na antas, halimbawa ang pagmaster ng kapangyarihang kontrolin ang Chaos Cauldron o marahil ay lubos na maunawaan ang Shang-Ching Heavenly Lightning. At boxing kami sa isang shot. Tinapos ni Chadwick ang gustong sabihin ng kanyang apo at inilagay ang itim na piraso sa chessboard. Napangiti si Quentin at tumango. Gayunpaman, sa palagay ko ay nag-o-overthink lang ako. Ang Shang-Ching Heavenly Lightning ay hindi isang bagay na maaaring kabisaduhin hanggat gusto ng isang tao. Mapalad lang siya noong araw na iyon dahil tinulungan siya ng Chaos Beast. Pareho kaming Tai Ching Heavenly Lightning sa Law Clan, at malapit nang matapos ang kanyang entablado. Sa gilid, si Franco na ilalagay na sana ang kanyang puting piraso ay tumigil at sumulyap kay Quentin. Naaalala kong sinabi ko sa iyo na huwag kailanman mag-isip ng ganoon kataas sa iyong sarili. Isang kalaban na may kakayahang pumatay kay Yaya Clara, kung gaano siya kalakas kumpara sa atin, ay isang taong hindi madaling haharapin. Nakarating lang sa pagsulong sa Tai Ching Heavenly Lightning at ganito ka naka-arrogant. Tinuya siya ni Franco. 1542. Natigilan si Quentin. Ibinaba niya ang kanyang ulo, mapagpakumbaba niyang sinabi, "Oo, ama. Natuto ako sa aking pagkakamali. Noong pumalit ka sa posisyon bilang patriarch, sinabi ko sa iyo kung ano ang dapat nating tunguhin. Ni hindi titingnan ng taong iyon ang kasalukuyang kalagayan mo. Kung ano ang nangyari kay Justin, maliit na issue lang ito. At saka, hindi kanya pinatay noong wala ako noong nakaraan. Ngayong bumalik na ako, wala na siyang magagawa. Huwag mong tingnan ang mga ordinaryong tao sa iyong sarili. Kung hindi, magpakailanman kang magiging isang non-entity." Isang pahiwatig ng pagkaalab ang sumilay sa mga mata ni Quentin habang siya ay tumango. Tatandaan ko ito magpakailanman. Ikinaway ni Chadwick Law ang kanyang kamay, naputol ang pagsaway ng kanyang anak sa kanyang apo. Sige, Ping Chao, tama na. Mas maganda ang trabaho ni Quentin kaysa sa iyo bilang patriarch. Nagtanong-tanong ako, at maayos naman niyang pinamamahalaan ang clan. Wala namang masama kung palawakin ang clan. At saka, sa edad niya, hindi ka man lang nagkaroon ng antas ng cultivation gaya niya. Hindi na bigla, tumingin si Franco sa kanyang balikat at mahinang nagsabi, "Alam kong kailangan mong harapin si Orland at ang iba pa, kaya ayoko nang magsabi ng iba pa. Bagamat anak ko siya, at kapatid mo, nasa iyo ang desisyon. Ikaw ang patriarka, kaya sigurado akong gagawa ka ng pinakamatalinong pagpili." Na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, si Quentin ay nanatiling tahimik ng ilang sandali bago yumuko sa kanila ng tahimik at umalis patungo sa kuta ng Law. Nang wala na siya, naglagay si Franco ng chess piece sa chessboard at tumayo para bumalik sa kubo. Nang makita ang kanyang aksyon, tumingin sa ibaba si Chadwick at napagtantong natalo siya sa laro. "Lahat ng anak ko at apo ko ay daig pa ako," ang sabi niya habang walang magawang umiiling. "Noong bata pa ako, ikaw ang nagsabi sa akin na kung ang isang anak ay mas mababa kaysa sa kanyang ama, kung gayon hindi siya dapat ipanganak sa simula pa lang," sagot ni Franco nang hindi lumilingon. Samantala, bumalik si Quentin sa kuta at ipinatawag sina Orland Law at Leng. Sa kanyang pag-aaral. Nagbago ang saloobin ni Orland sa kanyang nakatatandang kapatid. Ang yabang na minsan niyang dinala ay nawala dahil sa pagkakaiba ng antas ng kanilang paglilinang. Mula sa pagpasok niya sa silid, nanatili siyang nakayuko, hindi nangangahas na tingnan si Quentin. Sa kabilang banda, todo ngiti si Quincy, kumikilos na parang walang nangyari. Sa kabila ng pagpapatawag sa kanila, hindi umimik si Quentin, nakaupo lang sa upuan at matamang nakatingin sa kanila. Pagkaraan ng mahabang panahon, binasag ni Quincy ang katahimikan. "Quentin, bakit mo kami pinatawag?" Pasulyap-sulyap sa kanya, sinabi ni Quentin, "Si Hector ay nagtatago sa iyong lugar, tama ba?" Natigilan sandali si Quincy bago siya ngumiti. Sinabi niya na gusto niyang manatili sa aking lugar ng ilang araw. Sa palagay ko ay natakot siya sa magnanakaw at kailangan niyang magpahinga sandali. Ha! Ang isang duwag na tulad niya ay hindi makakamit ng magagandang bagay. Sa kanyang paliwanag, alam ni Quentin na nagtago si Hector dahil natatakot siyang mapag-alitan. Noong kaharap niya si Justin, nalaman niya ang tamang anak na dapat niyang pakasalan batay sa kanilang mga reaksyon.
Kahit na hiniling niya kay Hector na tumakas, ang mahinang si Mila ay hindi naisip na tumakbo sa harap ng panganib, at, sa katunayan, sinubukan pa niyang ipagtanggol siya. Dahil doon, madaling makita na ang lakas ng loob na taglay niya ay higit na malaki kaysa sa karamihan ng mga lalaki. Ang mga elite ay hindi maaaring maging duwag. Dahan-dahang tumayo, biglang inabot ni Quentin at nag-conjure ng isang napakasamang madilim na pulang bola ng electric energy. Naglalaman ito ng mabangis at malakas na enerhiya na nagpa-atres kina Orland at Quincy ng ilang hakbang. Nararamdaman mo ba? Nakangisi na tanong ni Quentin. Tita Wo. Bulalas ni Orland. Ngumisi si Quentin. Tama. Salamat sa iyo, Fernan, at Marvin, nakakuha ako ng kaunting kapangyarihan mula sa kaluluwa ni Tao. Maaaring ito ay isang maliit na halaga, ngunit kahit na iyon ay nagpalakas ng lakas ng aking diskarte sa paglilinang ng Crossing Sky Purple Lightning. Ang aking mga kakayahan, din, ay nadagdagan ng isang tiklop. Ang kanyang pagbigkas ay napawi ang mga ngiti sa mukha ni na Orland at Quincy Leng. Kuya, alam mo ba ang lahat? Napagtanto ni Orland na hindi na siya maaaring maglaro ng pipi. Alam kong may relasyon kayo ni Fernan sa babaeng ito at sabay hila kay Larry pababa. Sa tingin mo ba ay liblib ang Heavenly Cloud Pavilion? Tinapunan sila ni Quentin ng masamang tingin at nagpatuloy, hindi ko akalain na makukuha ninyong dalawa ang Devil Beast Blood mula kay Marvin at gamitin ito sa akin. Sa katunayan, nagkamali ako ng kalkulasyon at nahulog ako sa inyong panlilinlang. Gayunpaman, kahit gaano ninyo ito kasansero, nabigo ang inyong pakana. Kailangan kong pasalamatan kayo sa paggamit ng Devil Beast Blood sa akin habang ito ay tumulong sa akin. Kuya, iligtas mo ang buhay ko. Lumuhad si Orland, nagsusumamo habang nanginginig ang kanyang katawan. Relax. Wala akong planong gawin sa iyo, mahinang sabi ni Quentin. Kapaki-pakinabang ka pa rin dahil sa iyong pagtatanim ng raw water. Kung tutuusin, nakipagtalik ka lang sa isang babae at hindi mo nagawang lasonin ako. Pinagkatiwalaan ako ni Itay na hatulan ka, at nagpasya akong hayaan kang mabuhay. Siyempre, ito na ang iyong huling pagkakataon. Bumalik na si tatay. Kung gayon bakit hindi siya? Agad na tumayo si Orland at hindi makapaniwalang nagtanong. Bakit hindi kanya nakilala? Ngumisi si Quentin. Bakit siya? Sa kanyang mga salita, si Orland ay sumuray-suray na tumayo, na bihira, kung isa sa alang-alang ang kanyang pagtatanim sa yugto ng raw water. Sa katunayan, kung ikukumpara kay Quentin, siya ay walang tao. Pagkatapos ng lahat, si Franco ay palaging naniniwala sa lakas kaysa sa lahat. Ganoon din ang nangyari sa kanyang pamilya at asawa. Malamang, pinabayaan siya ng kanyang ama. Ang nagligtas sa kanya ngayon ay hindi ang kanyang kadugo kay Quentin, kundi ang kanyang paglilinang. Salamat, kuya. Malungkot na sabi ni Orland at padubog na lumabas ng silid. Si Quincy, na narinig ang lahat sa gilid, ay namutla. Nanginginig, nagtanong siya na may pamumula ng mga mata, bakit? Kung alam mo ang relasyon ko sa kanila, bakit mo pa pinipigilan? Para bang nakarinig siya ng isang biro, nagtaas ng kilay si Quentin at sumagot, hawakan mo. Quincy, huwag kang mag-overthink. Bakit ko gagawin iyon? Ang iyong relasyon sa ibang lalaki ay walang kinalaman sa akin. Hindi ba ako ang asawa mo? Nanay ako ni Hector. Galit na tumili si Quincy. Haha, so what? Asawa ko lang naman kayo at nanay ng anak ko. Kahit ano pang related sa'yo, wala akong pakialam. Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw lang naman ang kailangan kong babae sa bahay, kaya hindi ko na kailangan pang bantayan mo ang kalinisan mo para sa akin. Tutal, inilihim mo naman ang relasyon mo sa kanila, di ba? Kahit na tila tama ang kanyang mga salita, tumanggi siyang maniwala dito at umiling. Nagsisinungaling ka sa akin. Paano mo ito nagawa sa akin? Nabulunan siya. Quincy, tinawagan kita para itigil mo na ang panghuhula sa likod ko. Hindi na kailangan ng Lokla na magkaroon ng matriarch at hindi rin kailangan ng Hector ng ina. At saka, wala na kayong silbi sa akin. Ha! Ngumuso si Quincy at tumingin sa kanya ng masama.
Sinusubukan mo bang sabihin na ang lahat ng iyong pinapahalagahan ay kapangyarihan at paglilinang, at walang ibang mahalaga maliban sa iyong sarili? Nanatiling tahimik si Quentin na parang inaamin ang kanyang mga sinabi. Sa kabila ng nagyayelong tingin sa kanya, idinikit niya ang kanyang ilong sa hangin at idinagdag, "Luo Quentin, ikaw ang tunay na duwag. Alam mo ba kung bakit gusto kitang lokohin? Iyon ay dahil hindi mo ako pinakitunguhan ng sinsero mula nang ikasal kita at nanganak sa iyo ng isang anak na lalaki. Mula pagkabata, sinabi sa akin ng mga miyembro ng aking angkan na ang pangalan ko ay may salitang I'll be married dahil sa pangalan ko ay I'll be married." Ang hinaharap na patriarch, si Quentin. Sa pusong nagpapasalamat, pinakasalan kita at sinubukan kong maging mabuting asawa. Gayunpaman, palagi mo akong tinatangay, walang pag-aalinlangan at pakunwari ni hindi ka nang ahas na tingnan ako sa mata, isa ka lang duwag na hindi nang ahas na tanggihan ang nararamdaman ng iba o ipahayag ang nararamdaman mo. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Quentin. Tapos ka na ba? Kung ikaw, umalis ka na. Hindi. Napangiti si Quincy. Kill me for all I care. Simula nang nakipagsabuatan ako sa kanila ni Fernan, hindi ko na binalak na mabuhay. Quentin, alam ko kung sino ka. Nakakaawa ka lang na tao na hindi alam kung ano ang gusto niya. Kahit na nagsusumikap kang makakuha ng malakas na paglilinang, pinipilit mong talikuran ang iyong relasyon sa mundo. Noong nakilala mo ang babaeng iyon na si Mila na bumalik sa puso mo. Mundong-mundo, nahulog ka sa kanya o kung hindi, sa iyong pagkatao, hindi mo hahayaang ipanganak ang iyong anak. Gayunpaman, gusto mong alisin ang lahat ng iyong damdamin at emosyon upang maging mas malakas, kaya pinigilan mo ang iyong sarili at kumilos na parang wala kang pakialam sa iyong mga anak. Ngunit hindi mo kailanman mapaglabanan ang pagnanais na protektahan siya. Sinadya mong pinabagal ang kanyang paglilinang upang hindi siya magmukhang isang banta. Hindi ka ba nakakaramdam ng pagod? Kahit sa panunood sa iyo, pakiramdam ko ay pagod na pagod ka palagi. Nababasa ng isang tao ang iyong isip. Ngunit binaliwala mo ako noon pa man ay nakikita ko ng tama sa iyo. Tumahimik ka. Dumagundong si Quentin at sa wakas ay umakyat upang hawakan ang kanyang lalamunan. Dahil sa kawalan ng hangin, umubo siya ng malakas at sinubukang kumawala sa pagkakahawak nito, tinamaan siya at kumikislat na parang shrew ngunit walang resulta. Nang malaman niyang hindi pa siya maaaring mamatay, binitawan siya ni Quentin at itinulak siya patungo sa pinto. Scram! Huwag mo nang hamanin ang pasensya ko. Tinakpan ng kanyang leeg, si Quincy ay umubo at nanunuya. Galit ka. Mabuti. Sa wakas ay naipapakita mo na ang iyong emosyon. Sa isang hindi maarak na titig, tinitigan niya saglit ang likod ni Quentin bago tumalikod para umalis sa study. Kahit hindi mo ako nagustuhan, hindi mo maitatanggi na ako ang nakakakilala sa iyo. Yun kasi kapag naiisip mo ang B*H na iyon, ikaw lang ang nakikita ko at ikaw lang ang mahal ko. Bumalik ang katahimikan sa pag-aaral. Nagpakawala ng malalim na hininga si Quentin. Sa nanginginig na mga kamay, naglabas siya ng berdeng jade mula sa kanyang space ring at hinaplos ito. Nakaukit sa jade ang isang magandang bulaklak ng peras, na parang buhay na parang umiindayog kasabay ng hangin. 1543. Dahil sa unang bahagi ng Mayo kung saan magaganap ang UEFA Champions League sa lalong madaling panahon, ang mga mayayaman mula sa buong mundo ay nagtungo sa London, at marami sa kanila ang piniling i-dock ang kanilang mga luxury yacht sa Canary Wharf. Dahil ito ang sikat na sentral na negosyo at shopping district ng London, ang lingguhang mooring fee ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000 pounds. Mangyari pa, hindi nito pinahirapan ang mga kayamanan na minamalas ang pera bilang mga numero. Kahit na handa silang magbayad ng napakataas na presyo, ang mga spot ay limitado. Ang pagiging makadaong ng kanilang mga sasakyang dagat sa Canary Wharf ay isang simbolo ng kayamanan at katayuan. Sa sandaling iyon, nakadaong sa gitna ng Canary Wharf ang isang napakagandang yate na sumalubong sa iba pang mga yate, isang gintong lugar na may pinakamahusay na accessibility sa lahat ng dako. Hindi ka panipaniwala, ang mga missile ay itinayo sa mga higanteng yate, na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang labis na ikinabahala ng ilang bilyonaryo ay ang may-ari ng partikular na yate na ito ay bumili din ng 2 puwang sa tabi nito na para bang hinamak nila ang mga ito.
Ang yate na iyon ay laruan ni Justin, Erebos. Nang tanggapin ang imbitasyon ni Catherine, dinala ni Justin ang kanyang babae at anak sa London upang panoorin ang unang pagtatanghal ni Lucille at pati na rin ang laban sa football. Iyon ay upang sila ay makapagpahinga at magkaroon ng pagbabago ng kapaligiran pagkatapos magtanim ng mahabang panahon. Dahil ito ay isang family trip, hindi nakalimutan ni Justin na isama sina Yuna, Lucy, Minhuan at inimbitahan din si Rebecca at ang kanyang mga in-laws. Ang mga pumayag na sumama ay ang ina ng magkapatid na Collins, si Sarah, ang ina ni Talia, si Hilda, ang mga magulang ni Melinda, at ang mga magulang ni Jinky. Ang mga matatanda ay nagalit noong una dahil tinipon ni Justin ang napakaraming babae sa kanyang tabi nang hindi nila nalalaman. Gayunpaman, dahil ipinaalam sa kanila ng kanilang mga anak na babae ang tungkol sa kalagayan ni Justin at ngayon ay naglilinang sa ilalim ng kanyang patnubay, naunawaan nilang hindi nila maaaring ituring si Justin bilang isang regular na tao. Matanda na sila at maaaring mabuhay ng hanggang 100 taong gulang gamit ang mga gamot na panggamot ni Justin at mga diskarte sa paglilinang, ngunit ang kanilang mga anak na babae ay maaaring mabuhay ng hanggang libu-libong taon. Anong karapatan nilang husgahan si Justin noong binago niya ang kanilang buhay? Marahil, dapat pa nga silang magpasalamat sa kanya. Ang mga biyenan ay hindi magkakilala, at ang pagkakaiba sa katayuan sa lipunan ay umiral sa pagitan nila. Gayunpaman, magiliw silang tinatrato ni Justin at sinubukang maging patas hanggat maaari. Kaya naman, pinigilan ng matatanda ang kanilang init ng ulo. Isa pa, imposibleng magalit sa kanya kapag kinuha sila ni Justin gamit ang isang A380 private jet, dinala sila sa pinakamarangyang yate kailanman, at kumuha pa sila ng grupo ng mga kasambahay para pagsilbihan sila. Ang kanilang mga araw sa London ay napakasaya na pakiramdam nila ay isa silang emperador. Maging si Sarah, isang mayamang babae sa Central City, at ang mafia na si Oliver ay medyo nalilito sa marangyang pamumuhay, lalo na ang mga magulang ni Jinky at si Hilda. Hindi sila tanga, kaya naunawaan nilang wala silang makitang mali kay Justin nang tretuhin niya sila ng may paggalang, sa kabila ng kanyang paglilinang at katayuan. Ituturing silang walang taktika kung gusto nilang guluhin siya. Bilang resulta, wala silang alalahanin. Hindi nagtagal, naging masaya ang kapaligiran sa Erebos. Gaya ng inaasahan, nag-shopping ang mga babae sa London. Bagamat ang London ay walang mga high-end na shopping district tulad ng Ginza, Avenue des Champs-Élysées, at Fifth Avenue, ang Knightsbridge at Harrods ay magandang lugar para sa kanila upang magmayabang. Kahit na ang mga mas kalmado tulad nina Marian, Karen, at Teresa ay hindi napigilan ang kanilang sarili na pumasok sa lahat ng mga luxury shop. Para naman kina Jincel at Sheila, na walang gaanong alam tungkol sa mga tatak o sa kanilang kasaysayan, ay naintriga at hindi tumigil sa pagtatanong o pagsunod sa matatandang babae. Magkaiba ang edad ng kanilang mga ina, ngunit kalaunan ay naging mas malapit sila sa pamimili. Noong una, gusto ni Justin na samahan sila sa pamimili ngunit mabilis na napagtanto na hindi niya magawang tumunog. Lubos na hindi pinansin, pinili niyang umupo sa lounge kasama si Leah. Bata pa lang siya, ang mga tindahan ng laruan lamang ang naging interes ni Leah. Bibilhan siya ng kanyang ina at mga tiyahin ng mga damit, kaya mas interesado pa rin siyang magkaroon ng merienda mula sa iba't ibang panig ng mundo. Matako din ang kanyang ama, kaya't nagsaya silang dalawa. Bukod dito, masaya si Justin na nasa tabi niya si Leah dahil palagi siyang tapat kay Marian. Ang kakayahan ng isang mayamang babae sa pamimili ay hindi nasusukat. Sa ikatlong araw, napuno ang mga singsing sa espasyo ng mga kababaihan. Naiwan na walang pagpipilian, maaari lamang silang kumuha ng ilang mga item at iniwan ang mga ito sa Erebos. Sa kabutihang palad, ang yate ay idinisenyo upang mapaunlakan ang 12 ng mga tao. Natuwa si Justin sa kanyang pananaw sa hinaharap. Kung hindi, walang sapat na espasyo. Naku, pang-apat na araw nila sa London, nawala na ang hilig nilang mamili, kaya nagtanghal-iyan sila sa pinakamataas na deck. Pinagsama-sama ang ilang mesa para makakuha ng sapat na upuan para sa lahat. Bagamat tanghali na, napagtanto ni Justin na ang kanyang mga biyenan ay nakasuot ng makakapal na jacket na parang nakita nilang malamig ang panahon. Sa isiping iyon, naramdaman niyang may mali.
Paglingon niya, tinanong niya si Jane, "Jane, hindi naman dapat ganito kababa ang temperatura sa London ngayong season, di ba?" Bilang isa na nanirahan sa London sa buong taon, alam ni Jane ang pinakamahusay na mga panahon. Tumanggaw siya, sumagot siya, "Napagtanto mo lang ba? Bumababa na ang temperatura sa lahat ng rehiyon sa buong mundo. Sa teknikal, ang temperatura sa London ngayon ay dapat na 15 hanggang 18, ngunit ngayon ay 10 na lang. Noong dalawa kayong namimili 2 araw na ang nakakaraan, nanonood ako ng TV sa yate. Ang balita ay nag-ulat na ang temperatura ng mundo ay naging haywire na para bang wala na ang global warming. Maging ang mga glacier sa South at North Poles ay lumalapot. Ang mga siyentipiko ay nagsasaliksik ng dahilan, Oliver piped up habang pinuputol ang kanyang steak. Bagamat sina Justin at Jane ay nagsasalita sa Ingles, naunawaan sila ni Oliver. Nagulat iyon kay Justin. Ayon sa kanya, natuto siya ng English at Russian para magnegosyo sa kanluran. Ngumiti si Justin. Marami kang alam. Gaya ng inaasahan ng pinuno ng Green Dragon Society. Huwag mo akong purihin. Hindi ito gumagana. Napaungol si Oliver. Humajejek si Melinda. Dad, hindi kanya banibiro. Matalino ka. Hindi ko alam na marunong ka pala magsalita ng mga banyagang wika. Sa paraang nagbitiw, umiling si Oliver at bumantong hininga. Tama. Kahit na ang mga siyentipiko ay hindi maisip ito. Bakit hindi mo ito saliksikin? Tanong ni Justin kay Jane. Nagbibiro man ay tumanggaw si Jane bilang pagsang-ayon. Matagal ko nang nalaman ang tungkol sa kakaibang fenomeno na ito, kaya't hiniling ko kay Grace na mangolekta ng data mula sa buong mundo. Ipagpalagay ko na maaari nating simulan ang pananaliksik sa susunod na linggo. Sister Jane, ang galing mo. Parang ang galing mo sa lahat ng larangan. Inilabas ni Sheila ang kanyang dila, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga kay Jane. Sanay na si Jane na makatanggap ng mga papuri, kaya mahinahon siyang tumugon, bawat grupo ay may pinakamagaling at isa na pinakakaraniwan. Maswerte lang ako na may mahusay na pag-iisip. Habang nagsasalita siya, nagring ang telepono ni Justin. Pinulot niya ito at napagtantong galing ito kay Martin Collins, isa sa kanyang biyena na hindi sumama sa kanilang biyahe. Sa paglabas ng kakaibang tingin kina Karen, Karina, at Sarah, nakita niyang mukhang limot sila. Hello, ano ang maitutulong ko sa iyo? Sagot ni Justin habang nakangiti. 1544. Dahil sa unang bahagi ng Mayo kung saan magaganap ang UEFA Champions League sa lalong madaling panahon, ang mga mayayaman mula sa buong mundo ay nagtungo sa London, at marami sa kanila ang piniling i-dock ang kanilang mga luxury yacht sa Canary Wharf. Dahil ito ang sikat na sentral na negosyo at shopping district ng London, ang lingguhang mooring fee ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000 pounds. Mangyari pa, hindi nito pinahirapan ang mga kayamanan na minamalas ang pera bilang mga numero. Kahit na handa silang magbayad ng napakataas na presyo, ang mga spot ay limitado. Ang pagiging makadaong ng kanilang mga sasakyang dagat sa Canary Wharf ay isang simbolo ng kayamanan at katayuan. Sa sandaling iyon, nakadaong sa gitna ng Canary Wharf ang isang napakagandang yate na sumalubong sa iba pang mga yate, isang gintong lugar na may pinakamahusay na accessibility sa lahat ng dako. Hindi ka panipaniwala, ang mga missile ay itinayo sa mga higanteng yate, na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang labis na ikinabahala ng ilang bilyonaryo ay ang may-ari ng partikular na yate na ito ay bumili din ng 2 puwang sa tabi nito na para bang hinamak nila ang mga ito. Ang yate na iyon ay laruan ni Justin, Erebos. Nang tanggapin ang imbitasyon ni Catherine, dinala ni Justin ang kanyang babae at anak sa London upang panoorin ang unang pagtatanghal ni Lucille at pati na rin ang laban sa football. Iyon ay upang sila ay makapagpahinga at magkaroon ng pagbabago ng kapaligiran pagkatapos magtanim ng mahabang panahon. Dahil ito ay isang family trip, hindi nakalimutan ni Justin na isama sina Yuna, Lucy, Minhuan at inimbitahan din si Rebecca at ang kanyang mga in-laws. Ang mga pumayag na sumama ay ang ina ng magkapatid na Collins, si Sarah, ang ina ni Talia, si Hilda, ang mga magulang ni Melinda, at ang mga magulang ni Jinky. Ang mga matatanda ay nagalit noong una dahil tinipon ni Justin ang napakaraming babae sa kanyang tabi nang hindi nila nalalaman.
Gayunpaman, dahil ipinaalam sa kanila ng kanilang mga anak na babae ang tungkol sa kalagayan ni Justin at ngayon ay naglilinang sa ilalim ng kanyang patnubay, naunawaan nilang hindi nila maaaring ituring si Justin bilang isang regular na tao. Matanda na sila at maaaring mabuhay ng hanggang 100 taong gulang gamit ang mga gamot na panggamot ni Justin at mga diskarte sa paglilinang, ngunit ang kanilang mga anak na babae ay maaaring mabuhay ng hanggang libu-libong taon. Anong karapatan nilang husgahan si Justin noong binago niya ang kanilang buhay? Marahil, dapat pa nga silang magpasalamat sa kanya. Ang mga biyenan ay hindi magkakilala, at ang pagkakaiba sa katayuan sa lipunan ay umiral sa pagitan nila. Gayunpaman, magiliw silang tinatrato ni Justin at sinubukang maging patas hanggat maaari. Kaya naman, pinigilan ng matatanda ang kanilang init ng ulo. Isa pa, imposibleng magalit sa kanya kapag kinuha sila ni Justin gamit ang isang A380 private jet, dinala sila sa pinakamarangyang yate kailanman, at kumuha pa sila ng grupo ng mga kasambahay para pagsilbihan sila. Ang kanilang mga araw sa London ay napakasaya na pakiramdam nila ay isa silang emperador. Maging si Sarah, isang mayamang babae sa Central City, at ang mafia na si Oliver ay medyo nalilito sa marangyang pamumuhay, lalo na ang mga magulang ni Jinky at si Hilda. Hindi sila tanga, kaya naunawaan nilang wala silang makitang mali kay Justin nang tretuhin niya sila ng may paggalang, sa kabila ng kanyang paglilinang at katayuan. Ituturing silang walang taktika kung gusto nilang guluhin siya. Bilang resulta, wala silang alalahanin. Hindi nagtagal, naging masaya ang kapaligiran sa Erebos. Gaya ng inaasahan, nag-shopping ang mga babae sa London. Bagamat ang London ay walang mga high-end na shopping district tulad ng Ginza, Avenue des Champs-Élysées, at Fifth Avenue, ang Knightsbridge at Harrods ay magandang lugar para sa kanila upang magmayabang. Kahit na ang mga mas kalmado tulad nina Marian, Karen, at Teresa ay hindi napigilan ang kanilang sarili na pumasok sa lahat ng mga luxury shop. Para naman kina Jincel at Sheila, na walang gaanong alam tungkol sa mga tatak o sa kanilang kasaysayan, ay naintriga at hindi tumigil sa pagtatanong o pagsunod sa matatandang babae. Magkaiba ang edad ng kanilang mga ina, ngunit kalaunan ay naging mas malapit sila sa pamimili. Noong una, gusto ni Justin na samahan sila sa pamimili ngunit mabilis na napagtanto na hindi niya magawang tumunog. Lubos na hindi pinansin, pinili niyang umupo sa lounge kasama si Leah. Bata pa lang siya, ang mga tindahan ng laruan lamang ang naging interes ni Leah. Bibilhan siya ng kanyang ina at mga tiyahin ng mga damit, kaya mas interesado pa rin siyang magkaroon ng merienda mula sa iba't ibang panig ng mundo. Matako din ang kanyang ama, kaya't nagsaya silang dalawa. Bukod dito, masaya si Justin na nasa tabi niya si Leah dahil palagi siyang tapat kay Marian. Ang kakayahan ng isang mayamang babae sa pamimili ay hindi nasusukat. Sa ikatlong araw, napuno ang mga singsing sa espasyo ng mga kababaihan. Naiwan na walang pagpipilian, maaari lamang silang kumuha ng ilang mga item at iniwan ang mga ito sa Erebos. Sa kabutihang palad, ang yate ay idinisenyo upang mapaunlakan ang 12 ng mga tao. Natuwa si Justin sa kanyang pananaw sa hinaharap. Kung hindi, walang sapat na espasyo. Naku, pang-apat na araw nila sa London, nawala na ang hilig nilang mamili, kaya nagtanghal-iyan sila sa pinakamataas na deck. Pinagsama-sama ang ilang mesa para makakuha ng sapat na upuan para sa lahat. Bagamat tanghali na, napagtanto ni Justin na ang kanyang mga biyenan ay nakasuot ng makakapal na jacket na parang nakita nilang malamig ang panahon. Sa isiping iyon, naramdaman niyang may mali. Paglingon niya, tinanong niya si Jane, "Jane, hindi naman dapat ganito kababa ang temperatura sa London ngayong season, di ba?" Bilang isa na nanirahan sa London sa buong taon, alam ni Jane ang pinakamahusay na mga panahon. Tumanggaw siya, sumagot siya, "Napagtanto mo lang ba? Bumababa na ang temperatura sa lahat ng rehiyon sa buong mundo." Sa teknikal, ang temperatura sa London ngayon ay dapat na 15 hanggang 18, ngunit ngayon ay 10 na lang. Noong dalawa kayong namimili 2 araw na ang nakakaraan, nanonood ako ng TV sa yate. Ang balita ay nag-ulat na ang temperatura ng mundo ay naging haywire na para bang wala na ang global warming. Maging ang mga glacier sa South at North Poles ay lumalapot. Ang mga siyentipiko ay nagsasaliksik ng dahilan, Oliver piped up habang pinuputol ang kanyang steak.
Bagamat sina Justin at Jane ay nagsasalita sa Ingles, naunawaan sila ni Oliver. Nagulat iyon kay Justin. Ayon sa kanya, natuto siya ng English at Russian para magnegosyo sa kanluran. Ngumiti si Justin. Marami kang alam. Gaya ng inaasahan ng pinuno ng Green Dragon Society. Huwag mo akong purihin. Hindi ito gumagana. Napaungol si Oliver. Humajejek si Melinda. Dad, hindi kanya banibiro. Matalino ka. Hindi ko alam na marunong ka pala magsalita ng mga banyagang wika. Sa paraang nagbitiw, umiling si Oliver at bumaantong hininga. Tama. Kahit na ang mga siyentipiko ay hindi maisip ito. Bakit hindi mo ito saliksikin? Tanong ni Justin kay Jane. Nagbibiro man ay tumango si Jane bilang pagsang-ayon. Matagal ko nang nalaman ang tungkol sa kakaibang fenomeno na ito, kaya't hiniling ko kay Grace na mangolekta ng data mula sa buong mundo. Ipagpalagay ko na maaari nating simulan ang pananaliksik sa susunod na linggo. Sister Jane, ang galing mo. Parang ang galing mo sa lahat ng larangan. Inilabas ni Sheila ang kanyang dila, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga kay Jane. Sanay na si Jane na makatanggap ng mga papuri, kaya mahinahon siyang tumugon, bawat grupo ay may pinakamagaling at isa na pinakakaraniwan. Maswerte lang ako na may mahusay na pag-iisip. Habang nagsasalita siya, nagring ang telepono ni Justin. Pinulot niya ito at napagtantong galing ito kay Martin Collins, isa sa kanyang biyena na hindi sumama sa kanilang biyahe. Sa paglabas ng kakaibang tingin kina Karen, Karina, at Sarah, nakita niyang mukhang limot sila. Hello, ano ang maitutulong ko sa iyo? Sagot ni Justin habang nakangiti. 1545. Nagsimula ang salaysay ni Teresa sa liham na naka-address sa kanya pagkatapos ng kamatayan ni Zygmunt. Kung hindi siya mamamatay, hindi niya makikita ang sulat na iyon. Gayunpaman, dahil nabigo ang plano nila ni Brayden, alam niyang hindi na siya mabubuhay, kaya pinili niyang sabihin sa kanya ang mga sekreto sa pagitan ng Dawson Clan at Hongmeng. Sa simula, bilang angkan na responsable sa pagbibigay ng mga kalakal mula sa makamundong mundo hanggang sa Hongmeng, bawat pinuno at tagapagmana ng angkan ay makikipag-ugnayan sa messenger. Ang ama ni Teresa, ang panganay na anak ng angkan, si Kennedy, ay inayos bilang tagapagmana dahil sa talentong ipinakita niya sa murang edad. Natural, kilala niya ang messenger sa murang edad. Noong panahong iyon, ang Hongmeng messenger ay si JC, isang magsasaka sa kaharian ng Huang. Ayon sa protocol, ibibigay ng messenger ang mga pangangailangan ng ilusyonaryong dimensyon sa Dawson Clan, na siyang magsasaayos ng lahat, hayaan ang mensahero na suriin ito bago ipadala ang mga kalakal sa ilusyonaryong dimensyon. Dahil ito ay isang propesyonal na relasyon, hindi sila dapat nakikipag-ugnayan sa labas ng trabaho. Gayunpaman, sa ilang beses na pagkikita nina Zygmunt Dawson at Kennedy, si JC, sa pamamagitan ng kanyang banal na kahulugan, ay nakatuklas ng isang babaeng may purong yin na katawan sa Dawson Clan. Hindi tulad ng 9 yin meridian ni Jinsel na makakasama sa kanyang katawan, ang mga babaeng may purong yin na katawan ay isinilang upang maging cultivator. Dahil sa kadalisayan ng enerhiya ng yin sa loob ng kanilang mga meridian, ang kanilang mga katawan ay hindi sinasadyang umaakit at sumisipsip ng purong yin na enerhiya mula nang ipanganak. Gayunpaman, pagkatapos matanggap ang enerhiya ni Gibson sa pamamagitan ng pakikipagtalik, ang purong yin na enerhiya na naipon sa kanilang mga katawan mula noong bata ay mabilis na mauubos, lalo na pagkatapos ng panganganak. Iyon ang dahilan kung bakit karamihan sa mga kababaihan ay pipiliin na umiwas sa pakikipagtalik, baka maapektuhan nito ang kanilang paglilinang. Ang babaeng ito ay ina ni Teresa. Sa kabila ng panganganak kay Teresa at buntis kay Dawson-ju, natuklasan ni JC na ang kanyang katawan ay naglalaman pa rin ng malaking halaga ng purong yin energy. Sa sandaling iyon, nabuo ang isang masamang ideya sa kanyang isipan. Dahil nasa soul-forming stage pa lang siya, ang purong yin energy ay tutulong sa kanya na umakyat sa tribulation passing stage. Dahil alam niyang mawawalan siya ng pagkakataon pagkabalik sa Hongmeng, kailangan niyang kumilos ng desidido. Tsaka wala na siyang masyadong oras. Kung kumilos siya pagkatapos ipanganak ng ina ni Teresa si Dawson-ju, hindi na magkakaroon ng maraming enerhiyang yin sa loob niya. Karaniwan, ang mga magsasaka ni Hongmeng ay hindi nagtataglay ng ganoong masamang hangarin.
Una sa lahat, karamihan sila ay mabait. Pangalawa, hindi sila matapang, at panghuli, magkakaroon sila ng paraan para kunin ang purong yin energy. Sa kasamaang palad, si JC ay matapang at alam din niya ang isang pamamaraan upang kunin ang yin at Gibson na enerhiya. Gayunpaman, dahil ito ay napakasama, siya ay hahatulan ng matuwid na mga magsasaka kung ang balita ay lumabas. Sa makatuwid, maaari lamang niyang linangin ang pamamaraan ng palihim. Dahil sa limitasyon ng oras, pumasok siya sa tirahan ng Dawson noong gabing wala si Kennedy sa bahay at sinamantala ang ina ni Teresa. Binyantaan siya nito na itikom ang kanyang bibig kung nais niyang iligtas ang kanyang sanggol. Nais lamang protektahan ng kaawa-awang babae ang kanyang anak, kaya hindi siya nang ahas na labanan ang estranghero na sumulpat ng wala saan. Kaya lang, binisita ni JC ang tirahan ng Dawson sa loob ng 2 buwan. Pagkatapos ng 12-dosenang session, sa wakas ay nakuha niya ang lahat ng purong yin energy sa loob ng katawan ng ina ni Teresa. Nalungkot, ang ina ni Teresa ay nagkaroon ng mahirap na panganganak at halos mamatay kasama ang kanyang anak. Sa oras na iyon, umalis si JC patungong Hongmeng, at isa pang Huang cultivator ang pumalit sa kanyang posisyon. Bago umalis, binyantaan niya ang ina ni Teresa na ilihim ito dahil hindi ito magiging maganda para sa angkan ng Dawson kung ibubunyag niya ang katotohanan. Pagkatapos ng lahat, ang angkan ng Dawson ay nagsilbi kay Hongmeng. Kaya, ang pinakamagandang solusyon ay ang magpanggap na hindi ito nangyari. Naging maayos ang pananakot na iyon. Dahil si JC ay lumitaw at nawala ng walang bakas, naramdaman ng inosenteng babae na ang Dawson clan ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi siya ang patriarch o tagapagmana, kaya hindi niya alam ang tungkol kay Hongmeng. Para sa kanyang pamilya, inilihim ni Teresa ang kanyang mga hinaing sa kanya, ngunit si Kennedy ay hindi isang tanga. Hindi nagtagal ay napagtanto niyang may mali nang kumilos ito ng kakaiba at magsalita sa kanyang pagtulog. Kung noon pa man ay maiuugnay pa rin ang kanyang mga aksyon sa kanyang pagbubuntis, ngunit mula ng manganak ay hindi na siya mapakali at natatakot na makasama siya magdamag. Sa wakas, sa isang maulan na gabi, ang ina ni Teresa ay hindi na napigilan ang sakit at sinabi kay Kennedy ang lahat sa pamamagitan ng kanyang paghihikayat. Siya ay umiyak at humingi ng tawad sa kanya. Nang marinig ni Kennedy ang buong bagay, nagulat siya na parang tinamaan ng kidlat. Ang unang pagkabigla na nadama niya ay napalitan ng hindi paniniwala, galit, kawalan ng magawa, pagkawasak, at sakit sa puso. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni JC, ang Dawson clan ay isang normal na angkan lamang sa makamundong mundo. Kahit na maaaring sila ay isa sa 4 na pangunahing angkan, kung wala ang kanilang koneksyon kay Hongmeng, sila ay walang halaga kumpara sa Nigel, Gibson, at Lee na angkan. Ang katotohanan na ang kanyang asawa ay sinaktan habang buntis ay nagparamdam sa ipinagmamalaki na si Kennedy Dawson na parang gumuho ang kanyang mundo. Sa katunayan, hindi niya sinisisi ang kanyang asawa. Gayunpaman, dahil hindi siya makapaghiganti kay JC, ang nakakulong na puot sa lalong madaling panahon ay naging dahilan ng pagkawala ng kanyang katinoan. Nang makitang iba ang ugali ng kanyang anak na lalaki at manugang sa dati, nag-alala si Zygmunt ngunit nalaman niya ang katotohanan. Sa huli, hindi na makayanin ang pagpapahirap, pinatay ni Kennedy ang kanyang asawa at ang kanyang sarili. Ang buong bagay ay nakasulat sa testamento ni Kennedy, ngunit hindi niya ito ibinigay sa kanyang ama. Marahil, bagaman balak niyang wakasan ang sarili niyang buhay, ayaw niyang mamatay nang hindi na ipaghihiganti ang kanyang asawa. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nasira pa rin siya at nawala ng katinoan. Matapos malaman ang katotohanan, lubos na nagbago si Zygmunt, kaya nakipagsabuatan kay Braden upang maghiganti kay Hongmeng. Siyempre, hindi niya alam kung bakit sexual na sinaktan ni JC ang kanyang manugang. Anuman, ang katotohanan na sinira ni JC ang kanyang anak na lalaki at manugang, ang pagkabata ng kanyang mga apo, at ang kanyang angkan. Malabo ang mga mata ni Teresa nang matapos niya ang kwento. Nalaman ko ang lahat ng ito mula sa kalooban ni Lolo, ngunit hindi ko alam kung totoo ito dahil maraming beses na siyang nagsinungaling sa atin. At saka, masyadong malaki si Hongmeng, at alam kong wala akong kapangyarihang i-verify ang buong pangyayari. Hindi ko rin gustong gumawa ka ng anumang bagay na walang ingat para sa akin. Hindi ko lang naisip na marinig ang pangalan ni JC ngayon, kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko.
Bagamat flat ang tono nito, ramdam pa rin niya ang ligalig ng emosyon sa loob niya. Sa totoo lang, naniniwala siyang nagsasabi si Zygmunt ng totoo, ngunit ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay masyadong espesyal, kaya kailangan niyang panatilihing nakabote ang lahat. Walang ordinaryong bata ang makakapagbigay ng ganitong sama ng loob. Kahit na bilang tao ni Teresa, si Justin ay puno ng hangarin na pumatay. Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong ina ay tiyak na may espesyal na pangangatawan na umaakit kay JC. Tiyak na gumamit siya ng kasuklam-suklam na pamamaraan upang mapalakas ang kanyang paglilinang. Mabilis siyang gumawa ng tumpak na hula. Siguro. Ngumiti si Teresa habang pinupunasan ang gilid ng kanyang mga mata. Ngayong nasabi ko na sa iyo ang lahat ng ito, mas gamaan ang pakiramdam ko. Nagdedebate ako kung sasabihin ko ba ito sa iyo o hindi. Ngayong mayroon na ako, ayokong kumilos ka ng padalos-dalos at magdulot ng kahirapan para sa lahat dahil sa akin. Hindi ito nakakaakit sa akin. Huwag kang mag-ala. Gaya ng sinabi ko, ang lahat ay kailangang maghintay hanggang matapos ang bakasyon. Dahil pinaponte ni Hongming si JC para kausapin ako, duda ako na susuko sila kaagad. Malalaman ko kung ano ang gagawin kapag nakilala ko siya, pag-aaliw ni Justin habang nakangiti, ngunit, sa isip niya, plano na niyang patayin ang lalaking hindi pa niya nakilala. Pagkatapos lamang napasayahin si Teresa ay umalis si Justin sa silid. Dahil sa pagkabigo, nagpasya siyang maglakad sa kubyerta at huminga. Pagdating niya, nakita niya si Maria na umiinom ng tsaa sa ilalim ng parasol. Parang inaasahan na niya ang pagdating niya, tinuro ng babae ang kabilang upuan at tasa ng tsaa. Umupo ka. Ayos lang ba si Teresa? 1546. Pagkatapos suriin na walang tao, ngumiti si Justin at umupo. Humigop siya ng mapait na tsaa at nagtanong, bakit bigla kang nag-alala kay Teresa? Naaalala ko na hindi mo siya gusto. Iyon ang iniisip mo. Bilang isang babae, sa tingin ko ay medyo mabait siya. Lumingon si Marian upang tingnan ang lungsod habang siya ay sumagot. Napakalambot ng boses niya na parang nagbubulungan sa sarili. Tahimik siyang tinitigan niya saglit bago humiwalay ang mga labi para sabihing, Marian, malaki ang pinagbago mo kamakailan. Hindi ako masanay. Ano? Hindi ko akalain na magkakasundo ka sa kanila. Bagamat ito ang lagi kong inaasam na mangyari, mabilis kang nagbago kaya hindi ko maiwasang maramdaman na may mali. Napangiti si Justin. Baka isipin mo mahirap akong pakiusapan. Buti na lang, nagmumakmak pa ako. Na may kalahating ngiti sa kanyang mukha, tinanong niya, natatakot ka ba? Natigilan si Justin at hindi alam kung paano tutugon. Gayunpaman, nabalisa ang kanyang tanong. Napagtanto mong iba ang mga bagay sa inaakala mo, kaya natatakot ka sa hindi malamang na kinabukasan. Akala mo ay hindi mo na ako maiintindihan, ngunit ayaw mong isipin ko na sobra kang kainahinala. Kaya't nakikipag-usap ka sa akin sa masayang paraan. Isang ngiti ang nagangat sa sulok ng kanyang mga labi. Nakonsensya, pinilit ni Justin na tumawa. Anyhow, it's a good thing. Okay lang kung ayaw mong sabihin sa akin ang dahilan. Nag-alala ako na baka ayaw mong tumira sa kanila. Ngayong nakita kong handa kang mamili at kumain kasama sila, nagpapasalamat ako sa iyo. Tiningnan siya ni Maria ng malalim. Sa totoo lang. Hindi ko lang alam kung kailan tatagal ang mga araw na ito, at gusto kong magkaroon ng mas kalmado at walang pakialam na buhay. Paano kung magbago ang lahat balang araw? Hindi ba't nakakalungkot kung ang tanging maaalala ko ay ang mga away natin? Bakit mo naman nasabi yan bigla? Pilit ang ngiti ni Justin, nanginginig ang kanyang mga pilikmata. Hindi siya sumagot at sa halip ay tinungo ang hagdan. Sasamahan ko si nanay. Kung malaya ka, hanapin mo sina Lea at... Ayokong magkagulo sila kahapon nang pumasok sila sa yate ng iba, at akala ng mga iyon ay mga assassin sila. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Sige, naiintindihan ko, mahal. Hindi nagtagal ay dumating ang susunod na araw, ang araw ng UEFA Champions League. Dinala ni Justin ang kanyang pamilya sa VIP room na nabook niya sa Wembley Stadium. Bagamat karamihan sa kanila ay naroon upang panoorin ang pagganap ni Lucille sa halip na ang laban ng football, masisiyahan pa rin sila sa maligaya na kapaligiran.
Bilang host, malugod silang tinanggap ni Catherine. Iyon ang unang beses niyang makilala si Rebecca, at maingat siyang nakipag-ugnayan sa kanya na para bang pareho sila ng seniority. Sa gitna, pinanakawan pa niya ng ilang mapagmataas na tingin si Justin, na ikinatuwa niya. Bago magsimula ang laban ng football, isang pagtatanghal ang nakatakdang buhayin ang mood. Sa ilalim ng mga spotlight, lumitaw si Lucille, nakasuot ng sportswear, isang bagay na bihira niyang isuot. Sa kanyang eleganteng tindig at magandang hitsura, kumikinang siya ng maliwanag sa screen. Si Lucille ay hindi na ang hindi maiiwasang babae noon. Gamit ang aura ng isang makapangyarihang pandaigdigang superstar, nakuha niya ang hininga ng lahat ng naruroon. Dahil kakantahin sana niya ang isang Martingale na kanta sa Ingles na naiiba sa karaniwan niyang kanta, walang tigil siyang nagsasanay. Sa kabutihang palad, mayroon siyang malawak na hanay ng boses, kaya ang kanyang pagkanta ay nakakagulat na kapansin-pansin at kakaiba, na ikinagulat ng lahat ng mga tagahanga ng football. Sa gitna ng dumadagandong na tagay, umalis si Lucille, at opisyal na nagsimula ang laban ng football. Nang matapos ang pagtatanghal, nagmamadali siyang pumunta sa VIP room. Inaasahan, pinaulanan siya ng mga papuri, at tinanggap niya ang mga ito ng malupit, hindi tulad ng kumpiyansa na hitsura na ipinakita niya sa entablado. Ang aming superstar ay nagiging mas at mas sikat ngayon. I bet na siya ay kumikita ng bucket para sa President Lane's Entertainment Company, Karina teased. Hindi, walang halaga ang kinikita ko kumpara sa ibang negosyo niya. Niyugyug siya ni Lucille, kumikilos na nakalaan sa paligid ni Marian. Nais niyang kilalanin ng huli ang kanyang mga pagsisikap. Tumango si Marian sa kanya. Kahangahangang pagganap. Isang hitsura ng kagalakan ang lumitaw sa mukha ni Lucille habang nakahinga ng maluwag. Akala niya noong una ay hindi siya papansinin ni Marian. Maya-maya pa, lahat ay umupo sa kani-kanilang mga upuan at nagkwentuhan habang nanunood ng football match. Sa round na ito ng kompetisyon, isang football team ng Scotland's Premier League ang maglalaro laban sa team mula sa Spain's La Liga. Nakatanggap ng maraming suporta ang Premier League. Ang mga babae sa silid ay hindi partikular na sumusuporta sa isang koponan, maliban kina Jane at Catherine na sumuporta sa koponan ng Scotland dahil sila ay mula sa Wales. Sa makatuwid, maliban sa nasasabik na si Leah, ang iba ay hindi gaanong nagbigay pansin sa laban ng football. Ang batang babae ay hindi pa nakakita ng football at naisip na ito ay nakakapagod na humabol ng bola sa field. Hindi napigilan ang kanyang pagkamausisa, nagtanong siya ng maraming nakakatawang tanong. Halimbawa, bakit hindi nila kayang tiisin ang kabilang koponan? Bakit sila mahina na kaya lang nilang sipain ang bola ng ganoon kalayo? At, bakit napakabagal nila sa pagtakbo? Yakap-yakap ang kanyang anak, matiyagang sinagot ni Marian ang lahat ng mga tanong, kahit na tila walang kaalam-alam si Leah. Maya-maya, halftime na. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng pormal. Si Justin, na umiinom ng isang lata ng beer, ay sumimangot at tumingin sa pinto. Hindi sinasadya ng mga bodyguard na pigilan ang mga bigwig. Sinamahan ng isang pares ng Caucasian na lalaki ang isang inchik na lalaki sa silid. Nabahira ng pagtataka ang mukha ng mga babae nang makilala nila ang lalaking inchik na si Gilmore. Sinulyapan ni Marian si Justin, na nagpapahiwatig na hindi niya alam ang pagdating nito. Tumayo si Catherine. Callum, Boris, sigurado ako na maaari kang kumuha ng sarili mong kwarto para panoorin ang laban. Paumanhin, kamahalan. Ang lalaking Caucasian na nangunguna ay ang kasalukuyang punong ministro ng United Kingdom, si Callum. Nakangiting paliwanag niya dahil ang kaibigan natin mula sa Zenica, si Premier Nigel ay dumalo lamang sa isang function at nais na makilala ang lahat, lalo na si Mr. Gibson. Alam ni Callum ang background ni Justin at ang relasyon ni Marian at Gilmore. Ang security service ng United Kingdom ay hindi para ipakita. Gayunpaman, hindi niya alam ang tunay na layunin sa likod ng paglalakbay ni Gilmore. Nigel, dahil ang bagay ay may kinalaman kay Justin, kailangan niya maging maingat na huwag lumampas sa mga hangganan. Siguradong maimpluwensyahan ka, Premier Nigel, na pumupunta sa London at hinanap kami kaagad, panunuyan ni Catherine. Medyo kilala niya si Gilmore. Sa kabila ng hindi niya pagkikita, mababa ang tingin nito sa kanya.
Marami akong narinig tungkol sa Queen of Wales, ngunit hindi ko inaasahan na makikita ko siya dito. Napakaganda mo gaya ng sinasabi ng lahat. Bilang kinatawan ng Zenica, pumunta ako rito para dumalo sa isang apurahang internasyonal na pagpupulong. Tungkol ito sa kakaibang panahon na nangyayari sa buong mundo. At dahil nabalitaan kong nandito ang aking anak at ang kanyang asawa, nagpasya akong bisitahin sila, nakangiting pagpapatuloy ni Gilmore. Ang kanyang paliwanag ay perpekto, at ginawa nitong tila malapit siya kina Marian at Justin. Pagkatapos niyang magsalita, ang matinong punong ministro at ang alkalde ng London ay nagdahilan sa kanilang sarili mula sa silid. Nang makaalis na sila, nagsalita si Justin. Kung narito ka para makilala ko ang patriarch ng iyong angkan, maaari ka nang umalis. Hindi ako interesadong makilala siya. Kung gusto niya akong makita, siya mismo ang dapat pumunta rito. Nawala ang ngiti sa mukha ni Gilmore habang siya ay bumaantong hininga. Justin, dapat ba ay napaka-unceremonious mo sa akin? Maaaring may mga nagawa akong pagkakamali sa nakaraan, ngunit wala tayong malalim na sama ng loob sa pagitan natin. At saka, ginawa ko lang ang mga bagay na iyon upang kayo ni Marian ay mamuhay ng masaya. Habang nagsasalita, sinaman niya ng tingin si Marian, na hindi pinansin ang kanyang tingin sa pamamagitan ng pagtingin sa football field. Ngumisi si Justin. Hindi ka sana nabubuhay kung hindi dahil sa relasyon mo ni Marian. Ngayon, putulin mo na ang paghabol. Natigilan si Gilmore sa mga salita habang nagngangalit ang galit sa pagitan niya. Hindi mahalaga kung gaano siya hindi nasisiyahan na hindi papansinin, kutsain, at tretuhin bilang isang katawan ng aso, maaari lamang niyang pigilan ang kanyang sarili. Fine, I'll be frank then. The patriarch would like to discuss some matters with you. Kung tumanggi kang pumunta sa ilusyonaryong dimensyon o bumalik sa Zenica, handa siyang makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng video call. May napakahalaga siyang mensahe para sa iyo. Kung tumanggi kang makinig, pagsisisihan mo ito sa huli. 1547. Bagaman ang ilusyonaryong dimensyon ay isang malayang espasyo, ang mga elite sa loob nito ay nagawang i-connecta ang network ng makamundong mundo sa ilang bahagi ng dimensyon sa pamamagitan ng ilang hanay na binuo ng kanilang mga ninuno. Iyon ang dahilan kung bakit maaaring ma-access ang internet sa ilusyonaryong dimensyon. Dahil nalaman ni Justin kung ano ito sa loob ng mga nakatagong angkan, hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Gilmore. Ganun ba? Walang imek na tanong ni Justin. Fine. I-connecte ang tawag, at kakausapin ko siya. Bahagyang ipinagmamalaki ni Gilmore, sa pag-aakalang si Justin ay natatakot sa kanyang angkan at nag-aalala na may mangyayaring hindi magandang pangyayari. Sumunod ka sa akin. Humanap tayo ng mas tahimik na lugar. Masyadong maraming tao, sabi niya. Hindi na kailangan. Kaibigan at pamilya ko sila, kaya hindi mo na kailangang itago ang mga bagay-bagay sa kanila. Maliban kung si Mr. Nigel ay natatakot na makita. Ngumiti si Justin. Nang marinig ang kanyang mga salita, hindi iginiit ni Gilmore. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang maselang tablet mula sa kanyang bulsa at nagsimulang mag-swipe dito. Ang ilusyonaryong dimensyon ay inihanda ng husto habang ang tawag ay malapit ng konektado. Lumitaw sa screen ang payat na mukha ni Alfred Nigel. Nasa opisina niya. Sir, nandito si Justin. Ipapaalam ko sa kanya na kausapin ka, sabi ni Gilmore na may mapagpakumbaba ng ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, ang tao sa screen ay isang taong maaaring mawala sa kanya ang lahat sa isang pitik ng kanyang palso. Kinuha ni Justin ang tablet at pinagmasdan ang hitsura ni Alfred habang nakasimangot. Nakasuot ng magiliw ng ngiti, sinabi ni Alfred, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang una nating pagkikita. Justin, siguradong mahirap kang makilala. Oh, kaya ganito ang hitsura ng patriarch ng Nigel clan. Bulong ni Justin. Hindi naintindihan ng matandang lalaki ang ibig niyang sabihin, kaya tumawa lang siya at sinabing, nagmamadali akong makipagkita sa iyo dahil may apurahin akong sasabihin sa iyo. Ito ay may kaugnayan sa iyong kaligtasan at sa mga nasa paligid mo. Sinusubukan mo bang sabihin na mayroon akong hindi mabilang na mga kaaway at na isang malaking grupo ng mga tao ang darating upang kitilin ang aking buhay sa lalong madaling panahon? Hulaan ni Justin.
Natigilan si Alfred ngunit mabilis na tumango. Tama. Ikaw ay nasa manipis na yelo. Hindi lang kilala ko ang iyong mga kaaway, ngunit maaari rin kitang tulungan. Huwag na. Pinutol siya ni Justin. Hindi ako nangako na sasagutin ko itong video call para marinig kang magsalita ng walang kaparerekon. Ha? Sumimangot si Alfred. Justin, anong ibig mong sabihin dyan? Wala ka bang tiwala sa akin? Ito ay hindi isang bagay ng pagtitiwala, sabi ni Justin ng patago. Gusto ko lang makita kung ano ang hitsura ng patriarch ng Nigel clan para kapag lumabas ako para lipulin ang Nigel clan, matuntin kita kaagad. Isang bakas ng galit ang bumalatay sa mukha ni Alfred, ngunit mabilis siyang kumalma. Nakangiting sagot niya, binata, isipin mo ang iyong mga salita. Naniniwala ako na hindi dapat magkaroon ng masamang dugo sa pagitan mo at sa amin. Kayo ang naglik ng pagkakakilanlan at kinaroroonan ni Jincel sa angkan ng law. Sapat na sa akin ang dahilan na ito, mataimtim na deklara ni Justin. Ang kanyang malupit na mga salita ay bumulaga kay Emerson Nigel. Ang kanyang mukha ay naging malungkot na parang nagtataka kung paano nalaman ni Justin ang katotohanan dahil nangangahulugan ito na ang kanyang plano ay masisira. Sa kanyang pagtataka, biglang nagsimulang manunuya si Justin. Alam ko na. Kung tutuusin sa ekspresyon mo, naabot ko na ang marka. Gaya ng inaasahan ng makapangyarihang angkan ng Nigel. Sa wakas ay nahuli ni Alfred, walang ebidensya si Justin at sinusubok lamang siya. Sa isang iglap, napuno siya ng galit. How dare you trick me? So paano kung ginawa ko? Sa tingin mo ba matatakot kami sa iyo? Binibigyan ka namin ng pangalawang pagkakataon sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa iyo na maghanap ng kanlungan sa aming angkan. Ikaw na ngayon ang karaniwang kalaban ng angkan ng law, angkan ng Fritz, at ang Honghuang sect. Naniniwala ka ba na ang pagtatago sa ibang bansa ay magliligtas sa iyo mula sa mahihinang mga Diyos? Gumawa ng bark si Alfred. Sekta ng Honghuang. Kumunat ang noo ni Justin. Ano yun? Ngumuso si Alfred. Paano ito? Hindi ba nakakatakot na hindi malaman ang pagkakakilanlan ng iyong kaaway? Hindi sumagot si Justin. Sa halip, binasag niya ang tablet sa sahig. Ang tablet ay nabasag sa pira-piraso, ang tunog ay nakakatakot sa lahat. Punong-puno siya ng Cree asterisk app. Wala akong pakialam kung sino o ano sila. Kung maglakas loob silang habulin ako, papatayin ko na lang sila. Pinaikit ang kanyang mga mata, itinoo ni Justin ang kanyang malamig na tingin sa naguguluhan na si Gilmore. Wala ako sa magandang mood, kaya mawala ka na ngayon kapag wala pa akong pakialam sa relasyon mo ng asawa ko. Ikaw. Nakakainis ka. Para sa kapakanan ni Marian, Justin, bibigyan kita ng ilang payo obligado ang mga tao na sundin ang ilang tuntunin sa mundong ito. Lahat ay napipigilan ng mga patakaran. Lahat ay tatarget sa iyo kung lalabag ka sa mga patakaran dahil sa katigasan ng ulo. Kapag nangyari iyon, walang makakatulong sa iyo. Matuwid, sinabi ni Gilmore. Sa kabila ng galit na gusali sa loob niya, hindi siya kumilos dito at umalis na may ungol dahil naramdaman niya ang layunin ng pagpatay mula kay Justin. Sa sandaling umalis siya, naglakad si Justin patungo sa bintana. Habang bumibigat ang kapaligiran, ang iba ay nag-aalalang tumingin sa kanya. Walang kamalay-malay, si Justin ay nakakuha ng parami ng paraming mga kaaway. Ang ilan sa kanila ay nagtatanim ng galit sa kanya sa simula pa lang. Ang isang bahagi ng mga ito ay nakuha dahil sa kanyang mga kababaihan, habang ang ilan ay hindi sinasadyang natakot sa kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, si Justin ay tila walang pakialam at mabilis na naalala ang kanyang sarili. Shinger, alam mo ba kung ano ang Honghuang sect? Tanong niya sa mahinang boses. Wala akong narinig. Alam mo ba, Yaya? Umiling si Jincel at sumulyap kay Lucy, na sumagot din sa parehong paraan. Kahit na bahagi sila ng ilusyonaryong dimensyon, lumilitaw na ang mga ordinaryong tao na tulad nila ay walang kamalayan sa Honghuang sect. Natatakot ako na ito ay may kaugnayan sa angkan ng Meng. Hindi ba sila nagpadala ng maraming mga elite? Sa tingin ko iyon lamang ang dulo ng malaking bato ng yelo, pag-aaral ni Rose. Tumango si Justin habang siya rin ay may parehong hula. Hobby,
gusto mo ba talagang lipulin ang angkan ng Nigel? Tanong ni Marian, nakakunot ang kanyang mga kilay. Ayaw mo bang gawin ko? Ako. Tumingin siya sa kanya. Marian, hindi na ako makikinig sa iyo sa pagkakataong ito. Okay lang sana ang iba, pero sa usapin tungkol sa buhay ng iba, hindi ko hahayaang magbago ang isip mo. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, na pabuntong hininga siya. Wala akong planong pigilan ka, pakiramdam ko lang ay masyadong mapanganib. Kahit wala akong gagawin, hindi sila mananatili. Kung hindi, hindi nila ako balak na tanggalin. Pagkatapos ay time niyang ipinahayag, ito ang landas na dapat kong tahakin. Kapag nalampasan ko ito, matatapos na ito. Si Lucille, na kanina patahimik, ay biglang sumigaw, Brother Gibson, sa tingin ko ay hindi ganoon kadali. Nasaktan natin ang tatlong pangunahing angkan sa ilusyonaryong dimensyon, at mayroon tayong kahit 10,000 mga kaaway. Tama ba talaga, pumatay at gumawa ng mga kalaban ng walang tigil? Siguro hindi na kailangan na magdulot ng isa pang paraan ng pagdurugo. Marahil ay may mga panuntunan na sila na malulutas ang kanilang mga problema sa pamamagitan ng pagdudugo. Hindi natin sila sisirain, hindi naman nila tayo masyadong high pressure. Lucille, masyado kang walang muwang. Rules. Itinuro ni Justin sa unahan. Sa field, isa-isang nagpakita ang mga manlalaro ng football para sa ikalawang bahagi ng laro. Alam mo ba kung bakit sikat ang football at kung bakit napakaraming tao ang umaasa dito? 1548. Nataranta ang mga babae, pati na ang kanyang mga biyenan. We're talking about a grave topic, so bakit niya nabanggit ang football match ng biglaan? Ipinagpatuloy ni Justin, iyon ay dahil sa isang laban sa football, gaano ka man kalakas o mahina, ang laro ay palaging nagsisimula sa 0 hanggang 0 na marka ng laban. Ito ay naaayon sa mga patakaran. Hanggat handa silang ibigay ang kanilang lahat sa pagtakbo, pagharang ng bola, at pagbaril ng goal, kahit na ang pinakamahina na liga ng football ay maaaring maging kampyon. Sa madaling salita, ito ang kinatawa ng ordinaryong tao sa kanilang larangan, ang kanilang tiyaga sa football. Ang nagwagi ay ang kampyon. Kahit na ang mahihina ay isang beses lamang na manalo laban sa isang malakas na koponan, nangangahulugan pa rin ito na may pagkakataon silang tumangala sa mga bituin. Pero ganoon ba talaga? Sa mga manlalaro ng football at mga manunood, nagsisimula ang laban sa football sa score na 0 hanggang 0, ngunit sa mga mayayamang tao, ang mga opisyal ng UEFA, mag-iiba ang mga bagay. Depende sa mga resulta ng laro, maaari silang manalo ng bilyon-bilyon mula sa mga taya. Para sa kanilang kita, anumang mga koponan sa UEFA, o kahit na ang FIFA ay maaaring matalo. Kung ang isang manlalaro ng football ay tumangging sabihin na saktan niya ang kanyang liga, maaari nilang iwasang makipagtulungan sa kanyang liga sa pamamagitan ng kanilang coach. Matigas ang ulo, maaari silang gumawa ng dahilan para mapalitan siya, mas simple lang ito sa field. Kinokontrol nila ang media, ang mga koponan ng football, ang mga lockery na buwis, at ang kita ng mga manlalaro ng football ang mas mahalaga, kaya wala silang pakialam sa mga mas maliit. Kahit na alam ng mga tagahanga ng football na niloko ang laban, ano ang magagawa nila? Maliban sa pag-oorganisa ng mga protesta at pag-uusig upang idiin ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang mamamayan, wala na silang magagawa. Lahat ito ay isang itinanghal na dula, na dinisenyo ng mga big shot upang mapadali ang kanilang mga transaksyon. Maliban kung ang publiko ay hindi nanonood ng football, ang kanilang pera ay mapupunta pa rin sa mga taong iyon, maging sa mga bulsa ng mga tao, maging sa anumang anyo ng mga tiket, kahit na ano pa man ito sa bansa, maging sa anumang anyo ng mga tiket. Ito ay pareho, kahit na ang pera ay mapupunta sa ibang mga tao. Ito ay magpapatuloy maliban kung sila ay sumuko sa football. Oo, marumi lahat, pero marumi ang buhay ng tao sa simula. Para akong football player, coach, o kahit isang malakas na team na sumikat ng wala saan. Yung mga mayayaman na angkan at mayayamang tao, lahat sila nakabantay sa akin dahil sa dalawang dahilan. Una, gusto nila akong magtrabaho para sa kanila at tulungan silang kumita ng pera. Pangalawa, ang mga salitang ito ay hindi sila gustong kumita ng pera, sa madaling salita.
Ang mga alituntunin na kanilang itinakda, at pinagbawalan nila ang sino man na labagin ang mga ito dahil makakaapekto ito sa kanilang kita. Kung gagawa ako ng magandang trabaho, hahayaan nila akong mabuhay at bibigyan ako ng Ballon d'Or o ang European Golden Shoe. Siguro gagawin pa nila ang team ko na maging kampyon ng UEFA Champions League. Kung hindi ako magaling, susukuan nila ako na masasaktan ako para mabaigo ako. Masyadong mahina sa paningin nila ang dating ako, kaya hindi nila ako siniseryoso. Pero ngayon, hindi na nila ako siniseryoso. Hindi magpapakita ng kanilang sarili hanggang sa huling segundo, kailangan nilang iparamdam sa lahat na ito ay isang patas na laban. Natahimik ang iba habang nakatingin sa football sa field na may solemn na ekspresyon. Ang mga salita ni Justin ay maaaring mukhang may kinikilingan, ngunit naglalaman ito ng maraming malupit na katotohanan. Napabuntong hininga si Oliver Brown. Kahit hindi tayo makakasali sa laban mo, bilang isang taong nahirapan sa buhay, naiintindihan ko ang bahagi ng iyong nararamdaman. Binigyan siya ni Justin ng isang nagpapasalamat ng ngiti, pagkatapos ay sinenyasan si Leah. Kumakain ng popcorn ng chubby girl, at nang makita ang gesture nito, pumikit ito at tiningnan ang kalahating kinakain na box ng popcorn bago tumakbo papunta sa kanya. Binuhat siya ni Justin sa kanyang kondongan. Habang hinahaplos niya ang malasutla niyang buhok at kinurot ang malambot nitong pisngi, bumungad sa mga mata niya ang pagkagiliw. Wala akong paraan para maalis ito dahil hindi na nila ako tinatrato bilang isang mahinang tao. Kung gusto kong magpatuloy, maliban sa pakikipagtulungan sa kanila, maaari ko lang labagin ang mga patakaran na kanilang itinakda. Marahil ay dapat ko silang ibaba at tapakan ang kanilang mga patakaran. Si Justin ay same time na nagpahayag. Tumingin siya ng malalim sa iba at ngumiti habang sinasabi, hindi lang ito para sa akin kundi sa inyong lahat, para sa anak ko. Hindi na napigilan ni Rebecca ang pagnanasang tumakbo. Luhaan ang mga mata, niyakap niya ang kanyang anak at apo at nagsimulang umiyak. Naunawaan ng lahat ang kanyang damdamin, ang kawalan ng kakayahan at pagkakasala ng isang magulang sa walang magawa para sa kanilang anak. Kasabay nito, ang mga luhang iyon ay kumakatawan sa pagmamalaki ng isang magulang para sa kanilang anak. Ang galit na sigaw ng isang lalaki ay maririnig mula sa opisina ni Nigel Jengcheng sa angkan ng Nigel. Damn you, Justin. How dare you meddle me? I swear I'll kill you one day. Sa sobrang galit, winasak niya ang lahat ng nasa mesa niya, pinagdurog-durog ang mga ito, ngunit hindi iyon sapat para pigilan ang kanyang galit. Nakatayo sa harapan niya sina Emerson at Regan, na tila natakot sa pagsabog ng kanilang nakatatandang kapatid. Hindi may kakaila, ito ay isang pambihirang tanawin. Ang paulit-ulit na hindi pinapansin at tinatanggihan ay nagpatindi ng galit ni Alfred kay Justin. Tumahimik ka, kuya. Mabuti kung tumanggi siyang sumali sa ating panig. Dahil pinipilit niyang labanan ang angkan ng Lo, angkan ng Fritz, at ang Hong Huang Sek, kahit papaano ay mamamatay siya. Maaari natin siyang saktan kapag siya ay nahulog. Gumawa ng cutthroat motion si Emerson. Kumunat ang noo ni Regan Nigel. Ang Hong Huang sect ay nawala sa sirkulasyon sa loob ng isang milenyo. Narinig ko mula sa mga matatanda na marami ang hindi nakakaalam ng pagkakaroon nito. Si Justin na walang pakundangan na tanga ay umakit sa halos nakalimutang halimaw. Na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, pinaikit ni Alfred ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at sinabing, Emerson, kontaken si Gilmore. Sabihin sa kanya na wakasan ang lahat ng pakikipagtulungan sa Gibson clan sa mundong mundo. Labanan mo siya at hintayin ang mga utos ko. Magpadala rin ng sulat sa angkan ng Lo at ang angkan ng Fritz. Sabihin sa kanila na ang mga tao natin mula sa iba't ibang panig ng mundo ay tutulong sa kanila na mahanap si Justin at ang kanyang pamilya, kung kailangan nila ng tulong. Napangiti si Emerson. Oo, kuya. Pagkatapos ay hinarap ni Alfred si Regan. Magdala ng ilang elder sa Mountain Show at anyayahan ang taong iyon pabalik sa clan. Ha! Nag-aalalang sinabi ni Regan, kuya, hindi ba masyadong maaga para bumalik ang taong iyon? Ako. Gawin mo ang sinasabi ko.
Paano kung atakihin tayo ni Justin, sa tingin mo kaya mo at ako ang magtatanggol laban sa kanya? Tumahol si Alfred. Namutla si Regan at tumango. Naiintindihan. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ng mukha nila nang may napansin silang kakaiba. Si Alfred ang unang tumakbo palabas, at ang kanyang mga kapatid ay mabilis na sumunod sa likuran. Ang mga madilim na ulap ay natipon sa katimugang rehiyon ng tirahan ng Nigel. Dumagundong ang kulog, at kumikidlat. Nakakabingi ang tunog na para bang hindi mabilang na kulog ang natipon sa kalangitan. Maraming cultivator at elder ng Nigel clan ang lumipad mula sa kanilang mga tirahan. Sa lalong madaling panahon, daan-daan hanggang libu-libong mga magsasaka ang lumitaw sa tabi ni Alfred. Ito ba? Tanong ng isa sa mga elder ng Mingwater sa nanginginig na boses, ang kanyang oras ay puno ng hindi paniniwala. Natense si Alfred. Namumula ang kanyang mga mata habang nanginginig ang kanyang mga pisngi. Tama. Nakalampas na siya sa yugto ng raw water. Ito ang Nine Heavens Thunder Tribulation. Ito ay hindi ka panipaniwala. Si Quentin ay nakarating na sa isang pambihirang tagumpay ilang araw na ang nakalipas, at ngayon ay si MS Rosie na. Ito ay panahon ng mga elite. Tiyak na mapalad tayong masaksihan ang napakagandang eksena. Ang mga matatanda ay nakikibahagi sa mga daldalan, puno ng inggit at pananabik. Matigas ang ekspresyon ni Alfred. Katahimikan. Ito ay simula pa lamang. Sino ang nakakaalam kung makakayanan niya ang 3 bolts ng Tai Ching Heavenly Lightning? 1549. Nang marinig ang kanyang mga salita, napagtanto ng mga matatanda na ang aktwal na makalangit na kidlat ay hindi pa tatama. Nag-aalala sila tungkol sa pagkawala ng isang mahuhusay na empleyado. Pagkatapos ng lahat, ang mga matatanda ng Taishang ay maaaring hindi makapasok sa Nine Heavens Thunder Tribulation. Maaaring si Rosie lang ang may kakayahang talunin si Quentin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magpakita ng galit ang Nine Heavens Thunder Tribulation. Isang makalangit na kidlat na anyong purple blue scale dragon ang dumulas at nahulog sa rehiyon kung saan nilinang ni Rosie. Dumagundong. Ang nakabibinging tunog at nakakatakot na pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya ay labis na natakot sa iba pang mga magsasaka kaya napaatras sila ng ilang hakbang. Ang mga may mahinang cultivation ay gumawa pa ng True Yuan Shield para protektahan ang kanilang sarili. Sa harap nila, isang lilang asul na apoy ang nagliyab ng maliwanag na nagparamdam na nasa ibang mundo sila. Masyadong nakakatakot ito. Si Rosie ay walang anumang nagtatanggol na artifact sa kanya. Kakayanin ba niya ito? Bulalas ni Regan. Napalunok si Emerson, namutla ang mukha. Mahirap sabihin. Hindi man lang tayo makakarating sa loob ng 30 talampakan ng makalangit na kidlat nang hindi nawawala ang ating kaluluwa. Kaya ba niya ito? Ang lahat ay nakikibahagi sa isang mabangis na talakayan. Ang ilan sa mga elder ay nanghihinayang sa hindi pagpapadala ng ilang defense type na artifact kay Rosie. Nanatiling tahimik si Alfred, ngunit may masamang kislap sa kanyang mga mata na parang may hinihintay siya. Hindi nagtagal, tumama ang pangalawang kidlat ng langit. Isang purple blue na Tai Ching Heavenly Lightning na mas malakas kaysa dati ang dumurog sa isang malaking lugar ng mga gusali sa tirahan ng Nigel. Kahit isang malaking bunganga ay nabuo. Nang tumama ang makalangit na kidlat, isang gintong kinang ang sumilay mula sa lupa. Nakita ito ng ilan ngunit walang napansing kakaiba mula rito. Gayunpaman, maaaring maramdaman ng ilang mga elite na ang True Yuan ni Rosie ay hindi nabawasan, na para bang ang makalangit na kidlat ay hindi gumawa ng malaking pinsala sa kanya. Nagtataka iyon sa iba kung paano niya nagawa iyon. Sa wakas, ang huli at pinaka-nakakatakot na Tai Ching Heavenly Lightning ay kumaluskos habang ito ay tumama. Nagulat ang lahat sa tunog na nakakapatak sa tenga. Muling lumitaw ang gintong liwanag at natakpan ng makalangit na kidlat. Matagal na hindi naghiwa-hiwalay ang madilim na ulap. Maaliwalas muli ang langit, ngunit napuno ng amoy ng sunog ang hangin. Sa panahon ng pagtama ng kidlat, natunaw ang ilan sa mga metal na frame ng mga gusali. Ang libu-libong magsasaka ay nakatitig sa malaking bunganga ng may pag-asa. Rosie! Sigaw ni Alfred.
Kasabay nito, isang berdeng figure na may hawak na higanteng busog ang lumitaw sa harap ng lahat. Nakatali ang mahaba niyang buhok, at umaagos ito kasabay ng simoy ng hangin. Kahit na iyon ay nabigo na itago ang kanyang ethereal na kagandahan, makikinang na mga mata, hugis itlog na mukha, at makinis na balat. Ang kanyang berdeng damit ay lumipad sa hangin, na nagpakita ng isang pares ng mga paa na kasing puti ng nyebe. Bagamat hindi siya mukhang may elo o kaakit-akit, siya ay nagdala ng hangin ng kataasan. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay tila hindi mukhang mas magiliw. Maliban doon, ang higit na nakatawag sa kanilang atensyon ay ang higanteng pana. Nakatayo sa halos parehong taas sa kanya, ang madilim na pulang busog ay naglabas ng pakiramdam ng unang panahon. Sa ibabaw nito ay isang masa ng masalimuot na mga inscription at mga bihirang hayop. Hindi mahalaga kung paano tingnan ito ng isa, ito ay isang piraso ng likhang sining. Gayunpaman, ang higanteng busog ay walang tali. Bagamat hindi sinasadya ni Rosie na pinakawalan ang kanyang true yuan, masasabi nilang hindi ito katulad ng raw water stage. Sa katunayan, matagumpay niyang natiis ang kapangyarihan ng makalangit na kidlat at sa gayon ay nakamit niya ang pag-akyat. Binabati kita. Mula ngayon, nasa mas malaking landas ka na sa paglilinang. Walang makakatalo sa iyo sa ilusyonaryong dimensyon. Si Emerson ang unang lumapit sa kanya. Nakangiti, nilagyan niya ito ng mantikilya at tuluyang binaliwala sina Quentin at Justin. Mukhang natuwa rin si Alfred. Congratulations! Nag-alala talaga ako sa iyo ngayon lang, pero buti na lang, nalagpasan mo ito ng ligtas salamat sa iyong malalim na paglilinang. Sa isip niya, napaisip siya, bakit napakadali niyang nalampasan ang kapigatian. Mukha siyang maayos. Walang pakialam na ungol si Rosie. Matapos isukli ang kanyang buhok sa likod ng kanyang buhok sa isang magandang galaw, sumagot siya, kung taos-puso kang binabati ako, tatanggapin ko ito. Ang kanyang matalim na titig ay bahagyang natakot kay Alfred, ngunit pinanatili pa rin niya ang kanyang ngiti. Ang galing mo talagang magbiro. Hindi naman ako maiinggit sa achievement ng nakababatang kapatid ko, diba? Minamaliit mo ako. Ngumisi siya. Kailangan nating magdaos ng maayos na pagdiriwang ngayong gabi. Kapag kasama ka, hindi mangangaha si Quentin na maging saplada. Sumabog ang cheer sa Nigel clan dahil lahat sila ay nasa mataas na espiritu. Ang hangin ng mapanglo na nakapaligid sa kanila pagkatapos na mapasuko ng angkan ng Lo ay tuluyang kumalat. Gayunpaman, walang gaanong reaksyon si Rosie na para bang hindi siya ang nagkaroon ng tagumpay. Habang nakabaw sa kanyang space ring, bumulong siya sa kanyang sarili, Quentin. Wala na siyang banta. Kasabay nito, si Justin at ang iba ay tapos na sa panunood ng football match. Hindi interesadong manood ng award ceremony, nagpasya silang bumalik sa yate. Hindi na muling nagpakita si Gilmore dahil dumating siya sa London para dumalo sa isang apurahang internasyonal na pagpupulong. Ang isyu tungkol sa pagbaba ng temperatura ng mundo ay nagtaas ng mga alalahanin sa mga bansa sa buong mundo. Hindi bababa sa 20 ambasador ang nagdala ng kanilang mga eksperto sa London upang talakayin at bumuo ng solusyon. Ang dahilan kung bakit nila napiling pumunta sa London ay dahil kay Jane. Pagkatapos ng laban, umalis si Jane mula kay Justin at sa iba pa, patungo sa pulong bilang ekspertong kumakatawan sa royalty ng Britanya. Gayunpaman, tulad ng nabanggit kanina, hindi siya nakakolekta ng sapat na data kaya naroon lamang siya upang ilagay sa kanyang 2 sentimo. Walang paraan na makagawa ng conclusion mula sa pulong. Si Justin at ang iba ay sumakay sa yate at naghahanda na tumungo sa Mediterranean Sea nang makatanggap siya ng tawag mula kay Gavin. Brat, pwede bang itigil mo na ang pagiging matigas ang ulo mo? Angal ng matanda. Natigilan si Justin. Magsalita ka ng malinaw. Bakit ka tumanggi na makipagkita sa Hongmeng Messenger? Kausapin mo man lang siya. Dahil sa'yo kaya siya pumunta sa lugar namin. Paano ko siya haharapin ng mag-isa? Nagpunta si JC sa lugar natin. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Justin. Napakawalang humpay ng lalaking ito. Hinanap pa niya si Lolo para lang makilala ako. Nakakunot ang noo niyang tinanong, paano niya nagawa iyon?
Hindi ba nasa Central City ang first? Bakit wala siyang ginawa tungkol dito? Kailan naging kamag-anak ni First si Hongmeng? Hindi siya isang tao na maaari mong pag-isipan. Nagulat si Justin. Tama siya. First never told me na nauugnay siya kay Hongmeng, ang Red Flame Iron Brigade lang. Galit na galit ang messenger, at sinabi niyang magsusumbong siya sa mga elder ng Taishang sa Sky Island. Masyado na akong matanda para dito. Bumalik ka kaagad. Ikaw ang nagdulot ng problemang ito, kaya harapin mo ito, hiling ni Gavin at ibinaba ang tawag. Inilagay ni Justin ang kanyang telepono at sinabi sa mga babae ang tungkol sa sitwasyon at ang plano niyang bumalik sa Central City. Maunaway ng mga babae dahil matagal na silang sinamahan ni Justin. At saka, hindi maganda na guluhin ang mga nasa Zeneca. Nang dama po ang kanyang tingin kay Teresa, nag-alinlangan si Justin bago nagtanong, Sister Teresa, maaari kitang isama para makilala ang lalaking iyon, ngunit kung ayaw mo. Ayos lang. Naikuyom ni Teresa ang kanyang mga kamao at ngumiti sa kanya. Of course, I have to go. I've thought things through. Wala na tayong paraan. Kung hindi ko haharapin ang kaaway na naging sanhi ng pagkamatay ng mga magulang ko, paano ako magiging karapat-dapat na manatili sa tabi mo? Ngumiti si Justin. Pagkatapos ay binuhat niya ito at lumipad pabalik ng Central City. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa likod bahay ng tirahan ni Gibson. Bilang paggalang sa kanilang panauhin, pinaalis ni Gavin ang mga gwardya sa likod bahay. Ang matandang lalaki ay nakaupo sa stone garden table na mag-isa, naghihintay sa pagdating ni Justin ng tahimik kasama ang tatlong lalaki na kakaiba ang suot. 1550. Kilala ni Justin ang dalawa sa kanila, si Absolute Sword Daoist at Icarus. Kapansin-pansin, kumpara sa dati, ang paglilinang ni Icarus ay bumuti ng husto. Siya ngayon ay nasa unang yugto ng Koi Water. Ang pangatlong lalaki ay medyo gwapo, nakasuot ng lila na roba. Ang kanyang paglilinang ay nasa unang yugto ng Ming Water. Ang lalaking ito ay si JC. Pagkatapos kumaway kay Justin, tumango si Gavin sa tatlo na may ngiti bago naglakad palabas ng likod bahay. Tila wala siyang balak na alalahanin ang sarili sa bagay na ito. Nang makitang nagpakita si Justin kasama si Teresa, sinuklay ni JC ang kanyang balbas at kinuha ang tasa ng tsaa para humigop sa kanyang tsaa. Ang kanyang mukha ay walang pakialam na para bang wala siyang planong batiin si Justin. Sa kabilang banda, si Icarus ang unang bumangon. Nagulat na tono, sinabi niya, Justin, 2 taon na tayong hindi nagkita, at nagdulot ka na ng malaking kaguluhan sa ilusyonaryong dimensyon at umaban pa sa mataas na antas ng paglilinang. Naiinggit ako. Gustong-gusto ni Justin ang walang kabuluhang cultivator mula sa Kunlun dahil ang huli ang nag-udyok sa kanya na humakbang sa yugto ng Hautian. Sa pulong na ito, si Icarus ay nanatiling pareho. Taos-puso din ang kanyang mensahe ng pagbati. Marami ka ring pinagbuti. Sa palagay ko nasa Zuan Realm ka. Casual na tanong ni Justin. Kamakailan lang. Gayunpaman, kumpara sa iyo, ang aking tagumpay ay wala. Dahil sa Blinding Leaf, walang nakakakita sa kanyang cultivation. Gayunpaman, batay sa kanyang ginawa sa ilusyonaryong kaharian, walang sino man ang nag-alinlangan na ang kanyang paglilinang ay nasa itaas ng Tai Ching Heavenly Lightning. Ha! Tumikim si JC? Icarus, wala kami dito para makahabol ka sa mga lumang panahon. Dahil doon ay naging awkward si Icarus. Pagkatapos mag-sorry, tumabi siya. Dahil si JC ay isang elder sa Earth Realm, hindi siya nang ahas na suwayan ang una. Noon lang tumayo si JC at naglakad papunta kina Justin at Teresa. Nakataas ang ulo, sinabi niya, ikaw ba ang Justin na gumawa ng kalituhan sa angkan ng Fritz at Lo? Sinenyasan ni Justin si Teresa na tumayo sa gilid. Marahil dahil kaharap niya ang salarin na Samire sa kanyang pamilya, tila hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at nanginginig. Pumunta ka ba para hanapin ako para magtanong ng kalokohan? Tanong ni Justin. Sa isip niya, nanunuya siya. Nasa paunang yugto ka pa lang ng yugto ng Ming Water.
Kung hindi lang ako pinilit na lumapit at makinig sa sasabihin mo, pinatay na kita sa isang pitik ng daliri ko. Huwag mong isipin na hindi ako maglalakas loob na hawakan ka dahil lang ikaw ang Hongmeng messenger. Iyon mismo ang naisip ni JC. Hindi niya akalain na magiging baliw si Justin para hamanin si Hongmeng. Pagkatapos ng lahat, si Hongmeng ay nauugnay sa pamahalaan ng Zenica at nakoronahan bilang pambansang tagapagtanggol. Ang talas ng dila mo dyan. Alam mo bang may malaking problema ka? Angal niya. Enlighten me. Enlighten you. May kailangan pa ba niyan? Ngumisi si JC. Alam mo na nagalit mo ang Fritz at Lo clans, at maging ang mga nakatagong puwersa sa likod ng Meng clan. Hindi mo na kaya, kung hindi ka na tumakas sa ibang bansa. Tama ba ako? Ang dami mong sinabi, pero hindi ko pa rin alam kung bakit ka nandito. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, buong pagmamalaking sinabi ni JC, narito ako para sabihin sa iyo ang desisyon na ginawa ng mga elder ng Taishan ng Sky Island. Upang palakasin ang katatagan ng makamundong mundo at pigilan ka sa pakikipaglaban sa mga nakatagong angkan na, sa turn, ay makakasira sa mga mamamayan, nagpasya si Hongmeng na maging iyong santuwaryo, bagamat sa ilalim lamang ng ilang mga kondisyon. Sa pamamagitan ng ating protection, ang mga nakatagong puwersa ng mga clan ay hindi natatagpuan ng mga angkan ng Meng. Hindi nila hamanin si Hongmeng ng lantaran para sa iyo. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata at magsasalita na sana nang iunat ni JC ang isang braso para putulin siya. Justin, huwag ka munang magdiwang. Sabi ko may kapalit iyon. Natuwa, naisip ni Justin, sa tingin niya ay pinaplano kong tanggapin ang alok. Todo ngiti si JC nang yumuko siya para bamulong, nasaktan mo si Elder Yan Feiyun noon, at anak siya ni Elder Fletcher Yan. Kung isa sa alang-alang ito, dapat kang magpasalamat na handa siyang patawarin ka. Hanggat ibibigay mo ang iyong cultivation technique, mga table tasks, at ang Chaos Cauldron, sisiguraduhin namin na walang makakapahamak sa iyo at sa pamilya mo. Noong una, inakala ni Justin na mali ang kanyang narinig. Nang makumpirma niyang hindi, tumawa siya. Anong tinatawa-tawa mo? Nagulat si JC. Hindi ba dapat nahihirapan siyang magdesisyon ngayon? Hawak ang kanyang tiyan, itinuro ni Justin si JC. JC, baka may maluwag na tornilyo sa ulo mo. O kaya naubusan ng asylum ang kumpol ng mga matandang geezers na iyon. Oh, tama, masyado na silang makaluma para malaman kung ano iyon. Sige, gagawin kong mas simple ang mga bagay para sa iyo. Scram! Ikaw, how dare you insult me? Mapanganib na sinabi ni JC, alam kong ninakawan mo ang maraming kayamanan mula sa angkan ng Fritz at Lo, at kasama mo ang mga ito. Sa tingin mo ba mapoprotektahan mo sila ng mag-isa? Mas mabuting makinig ka sa amin kapag umaatake pa sila. Kung hindi, parang patay ka na. Nakasuot ng walang kibo na ekspresyon, sumagot si Justin, paano kung tumanggi ako? Ngumisi si JC at nagpadala ng mensahe sa kanyang isipan. Justin, huwag mong subukang gumawa ng matigas na aksyon. Hanggat isusumbong kita sa Sky Island para sa pagpatay sa aking mga disipulong sina Hao Changfeng at Hanzhou, ituturing kang numero 1 kaaway ni Hongmeng. Nagtaas ng kilay si Justin at tumugon sa parehong paraan, so mga disipulo mo sila. Ha! Akala mo ba wala kang iniwan na bakas? Ginamit mo ang Schwanz. Flying sword sa Gibson clan noon, at maraming tao ang nakakita nito. Ang kailangan ko lang gawin ay magtanong-tanong sa nakalipas na 2 araw, at nalaman ko ang lahat. Kung bibigyan mo ako ng ilang mga espiritual na table task, pagkatapos ay isa sa alang-alang ko na itago ang mga ito para sa iyo. Kung hindi, kailangan mong harapin ang galit ng Fritz si Honglenmeng. Sinusubukan pa niyang mangikil ng mga mapagkukunan mula kay Justin. Sa pag-aakalang hindi na kailangang ipagpatuloy ang paksa, ibinuka ni Justin ang kanyang bibig para magsalita. Sa tingin mo ba walang nakakaalam sa ginawa mo? Naaalala mo pa ba ang babaeng buntis na sinaktan mo sa angkan ng Dawson? Sa likod nila, si Absolute Sword Daoist at Icarus Slade ay naguguluhan, nagtataka kung ano ang kanilang pinag-uusapan.
Gaya ng inaasahan, nagsikip ang mga mag-aaral ni JC, at agad niya itong tinanggihan. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Si Teresa, na nagmamasid sa kanyang ekspresyon, ay kinumpirma na siya ang may kasalanan. Kasabay ng pagluha, pot at hangarin sa pagpatay ay namumuo sa kanyang mga mata. Wala akong planong aminin sa'yo. Kahit na, kailangan mong mamatay ngayon. Biglang nagbago ang aura ni Justin, at ipinakita niya ang kanyang mapang ipong True Yuan. Tulad ng isang higanteng bundok, dinurog nito si JC pababa, na naging dahilan upang hindi siya makakilos. Gumamit ka ng masamang pamamaraan para makuha ang purong yin na enerhiya ng isang buntis at pinagbantaan siya. Hindi ka karapat-dapat na magkaroon ng titulong Hongmeng Messenger. Sa takot, napaatras si JC ng ilang hakbang. Namumula ang mukha niya habang sumisigaw, anong kalokohan yan? Nawala ka na ba sa isip mo? How dare you attack me? Maging ang Absolute Sword Daoist at Icarus ay nabigla. Hindi nila inaasahan na ganoon ka-daring si Justin. Justin, huminahon ka. Si Elder JC ang messenger. Hindi mo siya maaaring patayin, lalo na kapag nasa isang delikadong sitwasyon ka. Kalmado tayong lahat at magkaroon ng sibilisadong talakayan. Ito ay isang pagkakataon para sa iyo na makipagtulungan kay Hongmeng. Hindi ko ito kailangan. Ngumisi si Justin. Ang Fritz at Loclans ay nakipag-away sa akin upang agawin ang aking espiritual na mga tabletas at artifact, ngunit ang mga matandang geezer na iyon ay nagpadala ng isang tanga, umaasang makuha nila ang aking kayamanan ng walang kahirap-hirap habang nakatayo sa moral na mataas na lugar. Para sa akin, sila ay mas mababa kaysa sa mga nakatagong angkan. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, ipinasa niya ang kanyang kamay sa ulo ni JC. Nagugat para sa pwesto ng True Yuan ni Justin, si JC ay hindi makapag-ipon ng lakas upang labanan. Walang pinalampas, si Justin ay nag-inject ng surge ng chaos energy sa kanyang dantian. Parang buhawi, mabilis nitong hinigop ang kanyang True Yuan. Naramdaman ni JC na parang hinihiwa isa-isa ang kanyang laman. Ang sakit na hindi kayang tiisin kaya napasigaw siya at umiyak. Ang matinis na pag-iyak ay nagpawala ng kulay sa mga mukha ni Absolute Sword Daoist at Icarus. Ang isang cultivator sa unang yugto ng Ming Water Stage ay itinuturing na isang elder ng Earth Realm sa Hongmeng. Gayunpaman, siya ay lubos na walang pagtatanggol laban kay Justin. Ikaw. Wala kang ebidensya. How dare you? Umungol si JC hanggang sa mamula ang kanyang mukha. Ebidensya. Ngumuso si Justin. Hindi ako pulis. Sapat na ang hinala para makapatay ako ng tao. Hindi kailangan ng ebidensya. Sa isang kisap mata, nawala ng lakas si JC para magsalita. Iyon ay dahil ang kanyang True Yuan ay ganap na hinihigop ni Justin. Kasunod nito, lumiit ang kanyang dantian, at nawala ng sigla ang kanyang mga meridian. Sa sandaling iyon, siya ay isang mahinang ordinaryong tao. Inihagis siya ni Justin sa harap ni Teresa. Sige. Liltesa, Teresa, inalis ko na sa kanya ang kanyang cultivation. Kayo na ang kitilin ang kanyang buhay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.